Si Jiro ay isang miserableng talunan na hindi makahanap ng kasintahan maliban sa kanyang mga panaginip. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang siya'y napilitang makipagpanggap sa peking kasal sa babaeng kinamumuhian niya sa klase, ngunit kalaunan ay nagkalapit ng husto sa isa't isa. Nagsimula ang lahat sa espesyal na paaralan ni Jiro, kung saan ang mga estudyanteng lalaki at babae ay ipapares para magkasamang manirahan bilang kunwaring mag-asawa para sa isang praktikal sa pag-aasawa. Gayunpaman, walang interes si Jiro sa praktikal na ito dahil mas gusto niyang magbulakbol kasama ang kanyang 3D girlfriend kasama ang kanyang kaibigang si Kamo. Sa sandaling yun, ang pinakapopular na babae sa paaralan, si Akari, ay sinabihan ng mga talunan na umalis sa kanyang dinadaanan habang siya'y dumadaan. Nagsimulang maglaway si Kamo sa kaakit-akit na hitsura nito, ngunit galit na galit si Jiro sa kanya dahil masama siya sa mga itinatakwil ng lipunan na tulad nila. Gayunpaman, biglang si Akari, biglang nagpakabait nang makita niyang dumaan si Tenji, ang pinakagwapong lalaki sa eskwelahan. Habang humihinto si Akari para makipaglandian kay Tenji, na-realize ni Jiro na nagpapakyut si Akari dahil umaasa siyang makapareha si Tenji para sa praktikal na pagpapakasal. Nang maglaon sa klase, kinabahan si Jiro tungkol sa pagpili ng kapareha nang mapansin ito ng kanyang crush na si Shiori at tinulungan siyang kumalma. Na-realize noon ni Jiro na siya lang ang babaeng kaya niyang kausapin nang hindi siya labis na kinakabahan at umasa siyang makapareha niya ito. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ng guro na ang mga nakatalagang magkapareha ay maninirahan ng magkasama at mag-iipon ng puntos para sa pagkakasundo, ngunit nagbabala siya na ang mga dormitoryo ay nilagyan ng mga kamera upang maiwasan ang mga estudyante. Nagiging kakaiba. Nang marinig ito, nagsimulang mangarap si Jiro tungkol sa kung paano kaya kung ipares siya kay Shiori. Ngunit dahil sa malas niya, nakapareha niya ang babaeng mula sa kanyang bangungot, si Akari. Agad na nagbanta si Akari na gagantihan siya dahil sa paghahawa sa kanya ng malas niya. Ngunit sinabi ni Jiro na hindi niya kasalanan dahil mas gusto rin niya ang iba. Agad na nahulaan ni Akari na may gusto si Jiro kay Shiori, ngunit tinukso siya dahil sa pag-aakalang magkakaroon siya ng pagkakataon kay Shiori. Biglang bumaba sa negatibong 3 ang mga puntos sa screen, na nagdulot kay Akari ng matinding pagkabigla. Inihayag niya na ang tanging paraan para magkasama sila ng kanilang mga gusto ay kung magpapanggap silang magkasundo at makakuha ng A-rank na magpapahintulot sa kanila na palitan ang kanilang mga kapareha. Nagulat, tinanong ni Jiro kung posible yun, kaya iniabot ni Akari sa kanya ang manual, kung saan nalaman niya na maaari silang magpalit ng kapareha kung makakamit nila ang A-rank bago matapos ang buwan. Iminungkahi ni Akari na gawin nila ang kanilang makakaya, ngunit ang ideya ng pagiging matamis sa isang kaakit-akit ay ikinababahala sa pagkaunawa nito. Kumapit si Akari sa kanya at bumulong ng matatamis na walang kabuluhan sa kanyang tenga, na ikinagulat niya. Dahil pinapabuti nito ang kanilang puntos, iminungkahi ni Akari na ipagpatuloy nila. Ngunit bago pa man lumabis ang kanyang pagiging mapang-akit, itinulak siya ni Jiro at nagmadaling lumabas. Sa labas, nakita ni Jiro si Shiori na naglalambingan kasama ang itinalaga niyang kapareha, si Tenji, na nag-iwan sa kanya ng matinding pagkadismaya dahil hindi niya kayang tapatan ang kagwapuhan ng kasama nito. Aura, pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Jiro sa bahay kasama si Akari na pinapanood siyang magdalamhati sa nalalapit na pagkawala ng kanyang crush. Pagkatapos, pinaginhawa niya ang loob ni Jiro sa pagpapakita ng kanyang ganda at iminungkahi na layunin nilang makuha ang A-rank, ngunit sinabi ni Jiro na, hindi tulad niya, siya ay walang karanasan. Biglang tumunog ang doorbell at dumating si Kamo, na nag-aanyaya kay Jiro na magbonding sila. Dali-daling naghanda si Jiro upang umalis, ngunit hiniling ni Akari na bigyan niya ito ng halik na pamamaalam upang tumaas ang kanilang puntos. Nagulat si Jiro sa simula, ngunit nang tuksuhin siya ni Akari dahil birhen at duwag ito, hinawakan niya si Akari at binigyan ito ng mainit na halik. Pagkatapos, umalis siya kasama si Kamo, namumula tulad ng isang hanggal, habang si Akari ay nanatili sa bahay na punong-puno ng damdamin. Nakabukas. 1 linggo pagkatapos, maagang dumating si Jiro sa eskwelahan nang mapansin niya si Shiori at Tenja na naglalakad na parang sina Rihanna at isang Satsuki. Ngunit bago pa siya tuluyang mabalat ng matinding inis, dumating ang guro niya at sinabihan siyang bumisita sa opisina ng faculty kasama si Akari mamaya sa araw na yun. Nang tumingin muli si Jiro sa labas ng bintana, nakita niyang nakakapit si Shiori kay Tenji,
at ang tanawin ay sumire sa kanyang kalooban sa natitirang bahagi ng araw. Kaya sa klase, umasta si Jiro na nalulungkot, umaasang mapapansin siya ni Shiori, ngunit ganap niyang binaliwala ang kanyang pagkatao. Pagkatapos ng klase, nagsimulang umulan, ngunit tumanggi si Jiro na mak-ishare ng payong kay Kamo, upang hindi siya mapagkamalang may romantikong interes dito. Doon mismo, dumating si Akari at inihayag na siya ay nilayasan ang malungkot na si Jiro para magkaraoke kasama si Tengen. Nang tumayo siya para umalis, sinabi ni Jiro na kailangan nilang makipagkita sa guro, pero sinabi ni Akari na siya na lang ang pumunta at tumakbo palayo. Nagsimulang malungkot si Jiro dahil walang sino man ang nangangailangan sa kanya, kahit na sinisigurado ni Kamo na nabubuhay siya sa pangarap na buhay harem. Kalaunan, sa faculty office, ipinakita ng guro kay Jiro ang kanyang mabababang grado sa marriage practical, at iminungkahi na magsimula ng magkasundo sila ni Akari, dahil ang pagpasa sa kurso ay kinakailangan para sa pagtatapos. Gayunpaman, alam ni Jiro na malamang ay wala ng pag-asa. Pagkatapos niyan, naupo si Jiro sa labas, iniisip ang asawa niyang baka nalalagay sa alanganin sa karaoke, nang biglang dumating si Shiori at umupo sa tabi niya. Habang nag-uusap sila, biglang kumapit si Shiori sa kanya. Iniisip na nakakita siya ng insekto, na nagpaunawa kay Jiro na ganoon din siguro ang nangyari kay Tengen kaninang umaga. Pagkatapos ay sinabi ni Shiori kay Jiro na gusto niyang tawagin siya nito sa kanyang unang pangalan, na nagpamula sa kanya. Ngunit bago pa niya masabi ang mga salita, dumating si Tengen para sunduin si Shiori, na sumire sa magandang kapaligiran. Pagkatapos, muling naiwan si Jiro na mag-isa at malungkot hanggang sa dumating si Akari dala ang kanyang payong. Sa kanilang pag-uwi, nagreklamo siya na sana ay nakasabay niya sa payong si Tengen kung nasolo ni Jiro si Shiori sa hotspot ng paaralan, ngunit pinayuhan niya si Jiro na huwag sumuko para sa kapakanan nilang dalawa. Maya-maya sa dorm, inihain ni Akari ang hapunan na kanyang inihanda. Ikinagulat ni Jiro na akala ay sa kwarto lang siya magaling. Matapos ang kanyang unang kagat, napagtanto ni Jiro na masarap, kaya sinubukan niya itong subuan, ngunit halos magkadikit na ang kanilang mga labi. Gayunpaman, biglang tumunog ang telepono ni Jiro at sinira ang sandali. Kinabukasan, nagkaroon si Jiro ng isa sa kanyang maiinit na panaginip, ngunit nang magiging kapana-panabik na ang mga pangyayari, narinig niya ang isang tumatawag sa kanya at nagising. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang pinto at nakita si Akari, na humiling sa kanya na samahan siya sa gabi. Di nagtagal pagkatapos noon, nanood sila ng horror movie ng magkasama, at nang nakakatakot na ang mga pangyayari, napasigaw si Akari ng malakas. Tinanong ni Jiro kung bakit sila nanonood ng pelikula, kaya ipinaliwanag ni Akari na sinabi ng kanyang mga kaibigan na ito ang pinakamahusay na paraan upang makakuha ng maraming puntos. Noon din, pinatay ni Jiro ang pelikula at sinabing hindi ito gag-ana, ngunit iginiit ni Akari na makakakuha sila ng mas maraming puntos sa pamamagitan ng sabay na pagharap sa kanilang mga takot. Pagkatapos ay tinanong niya kung gusto pa rin niyang ipares kay Shiori. Nang sabihin ni Jiro na oo, naglabas siya ng kaparehong pajama at iminungkahi na isuot nila ang mga ito upang maging epektibo ang kanilang Netflix and chill. Nabigla dito, nagtaka si Jiro kung bakit siya naging masigla simula nang magpunta siya sa karaoke at inisip na malamang ay ginamit ni Tengen ang kanyang magic wand sa kanya. Habang kinukumbinsi ni Jiro ang sarili na hindi siya nababahala, sinabi ni Akari sa kanya na humarap upang siya'y makapagpalit. Nang marinig ito, natarante si Jiro at humarap bago pa man siya lubos na magulat mula sa eksposurang malaswa. Sakto namang habarin ni Jiro ang kanyang damit para magsuot din ng pajama. Biglang namatay ang ilaw, kaya lumingon siya sa dilim pero bigla niyang naramdaman si Akari na tumalon sa kanya. Dahil dito, napakabilis ng takbo ng isip ni Jiro, at habang tumataas ang kanilang score sa board, napagtanto ni Jiro na siguro ay natatakot si Akari. Kaya binuksan niya ang kanyang flashlight, pero tinak pa ni Akari ang kanyang mga mata at tinawag siyang lalaking may panlasa, habang iginigiit naman ni Jiro na wala pa siyang nakitang sapat para agad siyang makarating sa rurok. Sinuri ni Jiro ang mga pinto ng kanilang silid at napagtanto. Hindi mabubuksan ang mga ito maliban kung maibalik ang kuryente. Kaya sinabi ni Akari sa kanya na bumalik sa tabi niya, na ikinagulat ni Jiro, na nagtataka kung bakit siya ganun ka-bossy at makasarili. Nang umupo siya sa tabi nito sa sofa, Akari ay dumaikit sa kanya at sinabihan siyang magsabi ng isang bagay na nakakatuwa.
Gayunpaman, dahil blanko ang isip ni Jiro agad-agad, sinabi ni Akari na yan ang dahilan kung bakit hindi siya magkakaroon ng kasintahan. Pagkarinig nito, nagsimulang magkwento si Jiro ng isang nakakatakot na istorya, ngunit huminto nang mapansin niyang natahimik si Akari. Kaya tinanong niya kung natatakot ito, at sinagot siya nito ng mga insulto habang idinagdag na, hindi tulad niya, alam ni Tengen ang laro. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, inabot niya ang kamay ni Jiro na nakapatong sa hita nito at tinanong kung ayos lang na umasa muna sa kanya sandali. Nagulat, natarante si Jiro, iniisip na sinusubukan nitong hawakan ang kanyang maselang bahagi. Sa mga sandaling yon, nakita ni Akari ang isang aromatherapy candle na natanggap niya bilang regalo mula sa kanyang kaibigan. Ilang sandali pagkatapos, silang dalawa, panuorin ang kandila na nasusunog habang nagbibigay ito ng matamis na amoy sa silid. Parang mahika, binigyan ni Akari si Jiro ng tingin ng pagpayag, kaya niyakap niya ito at sinabihan na ang cute nito. Nang biglang magbalik ang katinoan ni Jiro, nagulat siya, pero kumalma nang mapagtantong tulog ito. Nagkomento siya na mukha itong cute habang natutulog at hinawakan ng kamay nito bago makatulog sa tabi niya. Sa hindi niya kaalaman, narinig siya ni Akari, kaya nagtaka siya kung ano ang ibig niyang sabihin sa lahat ng iyon. Kinabukasan, nalaman ni Jiro sa pisara ng mga resulta na nakakuha sila ni Akari ng B rank. Habang pinupuri siya ni Kama tungkol dito, dumating si Akari at napasigaw nang mapansin niyang nakakuha ng easy na Tengen at Shiori. Bagaman si Jiro, ayaw niyang magkasundo sina Shiori at Tengen, nag-aalala siya kay Shiori, dahil masasayang lang ang kanyang mga pagsisikap kung siya ay mabibigo. Habang nililinis ang kanyang bathtub at iniisip ito, nadulas siya at nahulog sa bathtub. Ilang sandali pagkaraan sa music room, tinanong ni Mei, kaibigan ni Shiori, si Shiori kung nababagabag ba siya ng sipon ni Jiro o ng kanyang kasal na nagkakaproblema. Bilang tugon, sinisisi ni Shiori ang kanyang mahinang kasanayan sa pakikisalamuha para sa kasal na nagkakaproblema. Samantala, sa dorm ni Jiro, nilalabanan niya ang sipon at biglang nakatanggap ng text mula kay Akari na nagsasabing papasukin siya kapag nagring ang intercom. Pagkatapos, naisip niya kung mananatili si Shiori sa bahay kasama siya kung siya ang kap-ares niya. Noon din, tumunog ang intercom, kaya lumapit siya sa pinto. Ngunit nagulat nang makita si Shiori, na nagtanong kung kumusta na siya. Sa isang restaurant sa eskwelahan, kasama ni Akari ang kanyang mga kaibigan, ngunit napansin nilang tulala siya, kaya tinanong nila kung iniisip niya si Tengen. Kaya hindi pinansin ni Shiori ang tanong at iminungkahi na kainin na nila ang kanilang pagkain. Habang nagkukomento ang kanyang mga kaibigan sa lambot ng pagkain, biglang naalala ni Shiori ang sandali nang hinalikan siya ni Jiro at pinalis niya ang isiping yun sa kanyang isip. Nagulat, tinanong ng kanyang mga kaibigan kung nagkakaroon siya ng flashbacks mula sa karaoke night, ngunit sinabi ni Akari sa kanila na walang nangyari at nagtataka kung bakit sumulpot si Jiro sa kanyang isip. Balik sa dorm, pinasalamatan ni Jiro si Shiori sa pagdating niya, at ipinahayag ni Shiori na dumating siya sa kahilingan ni Akari. Nang marinig ito, tahimik na pinasalamatan ni Jiro si Akari sa perpektong tulong, samantalang pinapaalalahanan siya ni Shiori kung paano niya ito binisita noon nang magkasakit ito at inalagaan. Bilang ganti, naglagay si Shiori ng patch sa noo niya at naghanda upang ipagluto siya ng pagkain. Noon din, dumating si Shiori na may dalang isang mangkok ng pagkain, na ikinatuwa ni Jiro, na agad namang kinuha ang mangkok at agad inubos ito. Ngunit, habang sumisigaw siya kung gaano kasarap ang lasa, sinisi niya ang sarili dahil sa pagsira ng kanyang pagkakataong pakainin pa ni Shiori. Pagkatapos, nagkomento si Jiro kung gaano kaswerte si Tengen na palaging natitikman ang luto niya, ngunit ibinunyag ni Shiori na nagpapalit-palit sila sa pagluluto. Nagulat, sinabi ni Jiro na si Akari ang gumagawa ng lahat ng pagluluto dahil hindi siya marunong magluto, at ito ang nagtulak kay Shiori na magtanong kung maayos ba ang kanilang pagkakasundo. Pagkatapos ay ipinahayag ni Jiro na nakita niya ang kanyang mga resulta at sinabi sa kanya na magtanong kung kailangan niya ang tulong niya. Gayunpaman, nagpasalamat si Shiori sa kanya at ipinaliwanag na hindi siya komportable sa mga lalaki at kinakabahan kapag naiisip ang kasal. Bukod pa rito, isiniwalat ni Shiori na mas gusto sana niya si Jiro bilang kanyang asawa, na ikinagulat nito, ngunit sinabi niyang biro lang yun. Mabilis na hinawakan siya ni Jiro at hinikayat siyang maging kumpiyansa,
ngunit bigla siyang nangamba at nagtago sa ilalim ng kanyang kumot. Habang naghuhugas ng pinggan si Shiori, naghihinuha si Jiro na dumating lang siya dahil pinakiusapan siya ni Akari at iniisip na magiging maayos ang lahat. Sa pagitan niya at ni Tengen sa lalong madaling panahon. Samantala, sa restaurant, sinasabi ng mga kaibigan ni Shiori na may mga chismis na iniiwasan ni Shiori si Tengen. Habang nagtataka sila kung nagkakamabutihan na sila ni Tengen, tinanong nila si Akari kung ano ang gagawin niya bago agawin ni Shiori ang kanyang lalaki gamit ang mahiwagang cookie nito. Sa dorm, nang makatulog si Jiro, lumapit si Shiori para magnakaw ng halik ngunit huminto, iniisip na mali iyon dahil hindi pa sila kasal. Naalala niya pagkatapos ang isang pangako na ginawa nila ni Jiro noon na manatiling magkaibigan nang maghanda siyang lumipat kasama ang kanyang pamilya. Noon, bago niya ipagtapat ang kanyang nararamdaman, kinailangan ng umalis ni Jiro, kaya umaasa siyang makikinig ito sa kanya sa pagkakataong ito. Nang maglaon, bumalik si Akari, at habang naliligo ito, nakatayo si Jiro sa pinto para kausapin siya. Pagkatapos, nangako siyang tutulungan si Akari na maging sila ni Tengen. Samantala, nagtataka si Akari kung bakit siya naiinis dito. Maya-maya, inihain ni Akari kay Shiori ang pagkain nito at tinanong kung mas gusto ba ng mga lalaki ang mga babaeng nakatuon sa pamilya tulad ni Shiori kaysa sa mga lubos na pasaway na tulad niya. Nagulat, tinanong ni Jiro kung bakit siya mausisa, ngunit patuloy si Akari sa paghingi ng sagot. Sinabi ni Jiro na gusto ng mga lalaki ang mga babaeng naghahanda ng lutong bahay na tanghalian para sa kanila. Nang sabihin niyang walang aasa ng lutong bahay na pagkain mula sa isang tulad niya, kinurot ni Akari ang pisngi nito at sinabing magtatagumpay ito kung tutulungan niya siya. Sa mga sumunod na araw, naging katuwang si Jiro sa misyon ni Akari sa pagluluto, at habang gumagawa siya ng iba't ibang putahe, natitikman niya ang mga ito at nagbibigay ng mga review. Gayunpaman, nang sabihin ni Jiro na mas gusto niya ang matamis na omelet, sinabi ni Akari na mas mature si Tengen kumpara sa kanya at mas maganda ang panlasa. Samantala, ang paggawa ng lahat ng ito ng magkasama ay patuloy na nagpapataas ng kanilang score. Tuwing lunch break, ibinahagi ni Jiro ang kanyang tanghalian kay Kamo, na nagkomento naman na pinagpala siya ng isang babaeng astig na nagluluto at naglilinis. Nang tanungin niya ang mga Diyos kung bakit sila malupit sa kanya, itinuro ni Jiro na maayos naman ang kanyang kasal. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Kamo, na sinasabing ang kanyang kasal ay nasa life support. Habang ipinapaliwanag niya na sila ay parang magkasama lang sa iisang bahay ng kanyang partner, sinabi ni Jiro sa kanya na tingnan ang magandang panig. Nainis, masamang tiningnan ni Kamo si Jiro at sinabing walang pagkakatulad ang kanilang mga kasal. Pagkatapos ay sinabi niya kay Jiro na payagan si Akari na ang makasama niya sa kanyang unang karanasan, ngunit nang sabihin ni Jiro na tigilan na ang pagsira sa kanyang magandang asal, nagtantrum si Kamo at tinanong si Jiro kung ano ang pakiramdam ng nakatira kasama ng isang pilya. Kaya ipinaliwanag ni Jiro na dahil sa mapang-akit na pananamit ni Akari, karapat-dapat siyang makakuha ng Nobel Prize sa pagpapanatili ng kanyang pagpipigil sa sarili. Bigla namang dumating si Akari at narinig ang kanyang pangalan, kaya nagtanong siya kung ano ang pinag-uusapan nila, ngunit mabilis na nag-iba ng usapan si Jiro. Pagkatapos ay humingi siya ng komento sa kanyang baon, ngunit nang ibigay ni Jiro ang kanyang tapat na mga komento, sinabi niya rito na ipalamon niya ang kanyang mga kagustuhan sa sarili niya. Habang nagpapalitan sila ng salita, nagdadalamhati si Kamo sa panunood ng magkasintahang nagbabangayan. Kinabukasan, nagising si Jiro sa bango ng masarap na pagkain at nakita si Akari na nag-iimpake ng baunan. Pagkatapos ay sinabi ni Akari na ito ay para kay Tengen, ngunit nang sabihin ni Jiro na siya ay gutom, inalok niya itong pakainin ng huling piraso ng pinulupot na torta, na sinasabing ipinagmamalaki niya ang kanyang obra maestra. Gayunpaman, nang tikman ito ni Jiro, napagtanto niyang pareho lang ang lasa nito. Habang tumataas ang kanilang puntos, iniisip ni Jiro ang kanyang kunwari asawa na naghahanda ng tanghalian para sa ibang lalaki at nararamdaman niyang hindi siya ganap na lalaki. Nang si Akari ay nakapag-impake na at handa na, tiningnan ni Jiro ang kanyang suot at nagtaka kung gaano karaming oras ang ginugol niya sa pagpapaganda para kay Tengen samantalang nagdadamit siya na parang pulubi kapag kasama siya. Habang naghahanda siya, umalis, humiling si Akari ng halik sa pamamaalam, na nagbukas ng bagong takot kay Jiro. Nang ipaalala niya kay Akari na makikita niya ang kanyang crush,
sinabi ni Akari na ang halik nito ang nagpadama sa kanya ng kaligtasan noong huling pagkakataon. Naantig dito, lumapit si Jiro ngunit naligtas muli ng kampana. Nang makarating sa pinto, nakita niya si Shiori, na humingi naman ng tawad sa paglitaw na parang may dalawang kaliwang paa. Sakto noon, naglabas siya ng isang pakete ng apple pies, na sinabing napakarami niyang nagawa. Nang suriin ito, nagkomento si Akari kung gaano ito kasarap tingnan at inihayag ni Shiori na ito ay kahilingan ni Tengen. Gayunpaman, nang idinagdag niya na mahilig si Tengen sa matatamis, sinulyapan ni Jiro si Akari upang sabihing tama siya, ngunit huminto nang mapansin na hindi ito masaya. Nakita ang nakaimpake na pananghalian, tinanong ni Shiori kung magpipiknik sila, ngunit habang nagmamadali si Jiro sa paghahanap ng sagot, nagkomento si Akari na mukhang masarap ang apple pie. Nang umalis si Shiori, nilantakan ni Jiro ang nakaimpake na pananghalian, at nang pasalamatan niya si Akari sa pagkain, napansin niyang nakabusangot ito. Kaya umupo siya sa tabi nito at sinubukan itong pasayahin, ngunit sinabi ni Akari na wala na siyang ideya kung paano makukuha si Tengen. Nagulat si Jiro na makita siyang nawawalan ng pag-asa, kaya itinuro niya na perpekto siya, dahil lahat ng lalaki sa eskwelahan ay gustong mapalapit sa kanya. Nang marealize niya kung paano yun maaaring tunog sa kanya, humingi siya ng tawad. Kasunod yun, tinanong ni Akari kung sa tingin din niya ay kaakit-akit siya, na nagpaalala kay Jiro sa kanya sa isang masiglang sitwasyon. Ngunit nang sabihin niya na, hindi pa niya ito naisip tungkol sa kanya nang ganoon noon pa man, tinawag siyang sinungaling ni Akari at lumapit sa kanya. Habang nakatitig siya ng malalim sa kanyang kaluluwa, umupo siya sa kondongan niya at tinanong kung mayroon siyang masasamang iniisip tungkol sa kanya. Tulala, si Jiro ay napako ang tingin sa kanyang mga plushie at nauutal, kaya sinabi ni Akari na tutuperin niya ang kanyang hiling at akmang huhuberin na ang kanyang damit. Agad siyang pinigilan ni Jiro at sinabihan na hindi nila magagawa yun dahil may Tengen siya. Bilang tugon, itinuro ni Akari na may Shiori din siya, at iminungkahi na tigilan na nilang magpanggap na magkasintahan. Pagkatapos nyon, naging masama ang kanilang samahan, at bumagsak ang kanilang mga marka. Sa pagtatapos ng buwan, tiningnan ng mga estudyante ang kanilang mga resulta, ngunit habang nasa sabik si Tengen tungkol sa pagkuha ng A-rank, nalulungkot si Shiori dahil sina Jiro at Akari ay nasa E-rank na. Pagkatapos nyon, nakita ni Kamo si Jiro sa palikuran at tinanong kung bakit bumabagsak ang kanyang mga marka. Bilang tugon, sinabi ni Jiro na huwag itong pansinin at naalala ang gabing tinanggihan niya si Akari. Akala niya ay niloloko lang siya ni Akari hanggang sa napansin niyang malamig at nanginginig ang mga kamay nito. Sa puntong yun, naisip niya na bago pa lang si Akari sa laro. Nalungkot si Jiro nang malaman ito. Kaya lumabas sila ng palikuran at nakasalubong si Shiori, na humiling na makausap si Jiro ng sarilinan. Pagkatapos, dumating sila sa rooftop ng paaralan, at tinanong ni Shiori si Jiro kung may nangyari ba sa kanila ni Akari. Nang umamin si Jiro na nagkaroon sila ng away at hindi siya kinikibo ni Akari, hinikayat siya ni Shiori na ayusin ang kanilang gusot kay Akari. Pagbalik niya sa dorm, nakita ni Jiro ang kanyang pagkain na may instruksyon kung paano i-microwave at na-realize niyang balik sa 0 ang kanilang score, kaya kumatok siya sa pinto ni Akari, sinasabing gusto niyang makipag-usap. Di nagtagal, nagbukas si Akari at pinapasok siya, ngunit habang sinusuri niya ang silid, humiga si Akari sa kanyang kama at hindi pinansin ang kanyang presensya. Humingi ng tawad si Jiro sa kanya. Ngunit sinabi nitong wala siyang ginawang masama at sinabihan siyang kalimutan na lang ito. Sa kabila nito, nagpatuloy si Jiro sa pagpapaliwanag na pinigilan niya lang ito dahil sa tingin niya, nararapat siyang tratuhin bilang girlfriend. Naasar, sinabihan siya ni Akari na tumahimik, ngunit sinabi ni Jiro. Ayaw niya ng silent treatment at gusto niyang maging magkarelasyon ulit sila. Gayunpaman, nang mapagtanto niya kung paano yun pakinggan, natarante siya, na ikinatawa ni Akari. Bigla, nainis si Jiro dito, ngunit hinayla siya nito palapit at sinabing gusto niya ito. Nang tanungin niya kung gusto rin ba siya nito, lumapit si Jiro para halikan siya, ngunit hinaranggan siya ni Akari ng mga kamay nito para maramdaman din niya ang sakit ng pagtanggi. Kinabukasan sa basketball court, namangha si Akari nang malaman na ang kaibigan niyang si Sachi ay isang B-rank. Nang sabihin ni Sachi na sineseryoso ng partner niya ang praktikal, itinuro ni Natsumi, ang isa pang kaibigan,
na malamang ay tinatamaan ng partner niya ang tamang lugar. Pagkatapos ay pinabulaanan nito ni Sachi at ipinaliwanag na pareho silang may partner na gusto nilang ipagpalit. Bigla namang nagtampo si Natsumi, sinabing malulungkot siya kung ang partner niya ang papasok sa kanyang paaralan, dahil hindi niya kayang makita itong kasama ang ibang babae. Habang nagkukwentuhan at nagtatawanan sila, dumating ang coach, sinabing patahimikin sila at panoorin ang laro. Samantala, napansin ni Kamo si Jiro na nakatitig kay Shiori. Ngunit nang magkomento siya tungkol dito, biglang nakascore si Tengen. Nang makita ni Jiro ang bawat babae na nagpapalakpakan para kay Tengen, nalungkot siya, kaya tinanong ni Kamo kung narinig niya ang mga chismis tungkol kay Shiori. Sa kabilang panig ng court, sinabi ng mga kaibigan ni Akari na may mga chismis na hindi magpapalit ng partner si Shiori. Nang tanungin ni Natsumi kung lahat ng nakakakuha ng A-rank, nagpapalit ng mga kapareha, kinumpirma ito ni Sachi at idinagdag na pananatilihin nila ang kanilang mga puntos mula sa nakaraang pagpapares. Nang hulaan ng kanyang mga kaibigan na maaaring may magsimulang romansa sa pagitan ni Tenji at Shiori, sinabi ni Akari na masyado pang maaga upang magpasya rito. Habang nagkukulitan sila, sinigawan ulit sila ng coach. Samantala, sinabi ni Kamo kay Jiro na huwag masyadong magpatalo sa mga chismis, dahil mas bagay si Shiori kay Tengen. Galit na galit, tinanong ni Jiro kung kaninong panig siya, at sinabi ni Kamo na siya ay palaging taga-suporta ng mga babae. Pagkatapos, umalis si Jiro sa court, at tinakbuhan siya ni Shiori upang salubungin. Napansin niya pagkatapos ang kalagayan nito at tinanong kung ito ay dahil sa praktikal. Bago pa siya makasagot, tinanong niya kung nag-away na naman sila ni Akari, pero sabi ni Jiro ay ayos lang sila. Kaya ngumiti si Shiori, nakahinga ng maluwag, at sinabihan siya na huwag masyadong magbigay ng gulo kay Akari. Samantala, nag-iisip si Jiro kung ano ang mararamdaman niya kung alam niyang siya ang dahilan ng masama niyang kalooban, kaya tinanong niya kung plano niyang manatili kay Tengen ng habang buhay. Sa imbakan, nagrereklamo si Akari tungkol sa pagiging nag-iisa na naparusahan sa paggawa ng ingay, ngunit sa sandaling lumitaw si Tengen sa silid, nagliwanag ang mukha niya at hindi sinasadyang tinamaan ang estante sa likuran niya. Biglang bumagsak ang isang kahon kay Akari, ngunit ihinilig siya ni Tengen sa ibabaw ng mesa upang iligtas siya. Matapos siyang pasalamatan, tinanong niya kung ano ang ginagawa nito roon, at sinabi ni Tengen na ibinabalik niya ang mga bola. Pagkatapos ay naramdaman niyang bumibilis ang tibok ng puso niya at nasasabik siyang malaman na siya. Nakakapagparamdam pa rin sa kanya ng ganoon. Habang lumingon si Tengen upang umalis, naaalala ni Akari ang mga komento ng kanyang kaibigan, kaya tinanong niya si Tengen kung mananatili ba siya kay Shiori magpakailanman. Sumagot naman si Tengen, sinabing maaaring mangyari kung papayag si Shiori dito. Nang marinig ito, napaiyak si Shiori at biglang napagtanto na mahal niya ito, ngunit nakita ni Tengen ang pag-iyak niya at tinanong kung ayos lang siya. Bilang tugon, sinabi ni Akari na may pumasok sa kanyang mga mata, kaya hinawakan niya ang kanyang baba at tumingin sa kanyang mga mata. Samantala, lumilibot si Kamo sa paghahanap kay Jiro, ngunit nang makita niyang bukas ang bodega, sinilip niya ito at nakita sina Tengen at Akari na naglalambingan sa silid. Sa labas ng gusali, sinabi ni Shiori na hindi niya magawang magpasya na lumipat. Kayong magka-partner lang, kaya humingi ng paumanhin si Jiro sa pagtatanong ng walang saysay. Gayunpaman, bago siya umalis, ipinahiwatig niya na maaari siyang lumipat kung makaabot si Jiro sa A-rank, kaya pinigilan siya ni Jiro upang mangako na aabutin niya ang A-rank. Nang mga sandaling yon, dumating si Kamo, kumikilos na parang isang tanga. Kaya hinawakan siya ni Jiro at nangako na may mangyayaring masama sa kanya kung hindi siya agad aalis. Nang sabihin ni Shiori na kumalma siya, humingi ng paumanhin si Jiro habang nagtatanong si Kamo kung sila rin ba ay may mainit na sandali, na ikinagulat. Tinanong ni Jiro kung ano ang ibig niyang sabihin, at ibinunyag ni Kamo na nakita niya sina Tengen at Akari, ngunit bago pa siya makapagsabi, dumating sina Tenji at Akari, nagtatanong kung ano ang ginagawa nila. Pagkatapos nito, ibinigay ni Tengen ang susi ng tindahan kay Kamo ayon sa hiling ng guro, at huminto para tanungin si Shiori kung naisumite na niya ang porma para ipagpatuloy ang praktikal na kasal ng magkasama. Bilang tugon, sinabi ni Shiori na hindi pa niya nagagawa, at dahil nakalimutan din ni Tengen, pareho silang sumang-ayon na isumite iyon ng magkasama. Pagkaalis nila, umalis din si Kamo,
Ngunit habang papalapit si Jiro kay Akari para kausapin, lumakad ito papalayo, iminumungkahi na tumuloy na sila sa klase. Mamaya sa klase, narinig ni Jiro ang mga kaibigan ni Akari na sinasabing umuwi na ito, kaya inilabas niya ang kanyang laro para ipagpatuloy ang paglalaro. Ngunit napansin niya si Kamo na nakatambay sa paligid niya, kaya tinanong niya si Kamo kung ano ang gusto nito, at ibinunyag ni Kamo na nakita niya si Tengen na hinahalikan si Akari. Nang idagdag niya na ikinahiya ni Akari, hinarap ni Jiro ang kanyang laro at sinabing wala siyang kinalaman dito. Gayunpaman, nang umalis si Kamo, sumulyap si Jiro kay Tengen at nakaramdam ng kaligayahan para kay Akari. Pag-uwi niya, nakita niya si Akari na nakahiga sa sofa at tinanong kung ayos lang siya. Ngunit dahil hindi siya pinansin nito, umupo siya sa tabi niya at humingi ng tawad sa hindi niya pagiging si Tengen. Nagulat, tinanong ni Akari kung bakit niya binabanggit si Tengen, kaya sinabi ni Jiro na masaya siya para dito dahil mas naging malapit na ito kay Tengen. Bilang tugon, sinabi ni Akari na masaya siyang nakausap niya ito, ngunit tinanong ni Jiro kung iyon ang dahilan kung bakit niya ito hinalikan. Nagulat, sinabi ni Akari na wala siyang ideya kung ano ang ibig niyang sabihin, pero sinabi ni Jiro na tigilan na ang pagpapanggap nang naghalikan sila sa imbakan. Idinagdag niya na dahilan ito para magdiwang, at nang mapansin ni Akari ang kanyang kalooban, tumawa siya at ibinunyag na nakita niya siguro sila nang tingnan ni Tengen ang kanyang mata para sa alikabok. Nang marinig ito, nangako si Jiro na tuluyan ang tatapusin si Kamo, habang ibinunyag ni Akari na nasaktan siya nang malaman na hindi na magpapalit ng kapareha si Tengen. Nang tanungin niya si Jiro kung bakit sa tingin niya ay naghalikan sila, sinabi ni Jiro na alam niya kung gaano siya nagsisikap. Bigla, lumuluha si Akari, kaya niyakap siya ni Jiro para aliwin. Kinagabihan, habang nagtataka si Jiro kung ano ang pumasok sa kanya, lumabas si Akari mula sa palikuran na suot ang kanyang kamiseta. Nagulat, siya ay nataranta, ngunit hindi ito pinansin ni Akari at umupo siya ng malapit sa lalaki sa sopa. Habang ipinapakita niya ang kanyang paglalamang gamit ang kanyang bibig, sinabi ni Jiro sa kanya na mag-ingat sa paligid niya dahil hindi kasing payapa ang kanyang pakiramdam gaya ng inaakala niya. Pagkarinig nito, lumapit pa si Akari at sinabing mabilis ang tibok ng puso ni Jiro. Mabilis na pinakalma ni Jiro ang sarili at sinabi kay Akari na magbihis ng gaya ng ginagawa niya para kay Tengen. Bilang tugon, tinanong ni Akari si Jiro kung nagseselos ito, ngunit sinabi ni Jiro na nag-aalala lang siya na baka sipunin ito. Pagkatapos nito, sinabi ni Akari na hindi siya kasing dali makuha gaya ng iniisip niya at idinagdag na siguro'y iniisip nito na kung sino-sino na lang ang hinahalikan niya. Kaya, sinubukan ni Jiro humingi ng tawad, ngunit hinawakan ni Akari ang kanyang mga labi at sinabing siya lang ang taong nahalikan niya. Sa pagkarinig nito, parang nawala ng ulirat si Jiro habang sinisikap ni Akari na ibalik siya sa kanyang katinoan. Kinabukasan, habang naghahanda sina Jiro at Akari para sa eskwela, kinukuha niya ang basura habang inaayos naman ni Akari ang kurbata niya na parang tunay na asawa. Nagulat dito, naisip ni Jiro kung gaano siya kaswerte na mayroong astig na kunwaring asawa. Bigla, naisip ni Akari na titig si Jiro sa kanyang dibdib at sinubukan siyang gipitin gamit ang kurbata. Maya-maya sa eskwela, dumating si Jiro sa isang klase para sa mga gawain sa klase at nakita si Shuri na naglilinis ng pisara. Nagulat, sinabi niya na dapat ay kasama niya si Mei sa trabaho, ngunit sinabi ni Shuri na siya ang pumalit kay Mei. Samantala, bumalik sa alaala ni Shuri kung kailan siya nagpalit ng tungkulin kay Mei. Tinanong ni Mei kung bakit hindi na lang niya sabihin kay Jiro ang nararamdaman niya, ngunit sinabi ni Shiori na hindi ganoon ang tingin ni Jiro sa kanya. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Mei at sinabing halatang in love si Jiro sa kanya dahil hindi pa niya nakita itong nakikipag-usap sa ibang babae. Nang magkomento si Shuri na totoo yun hanggang magsimula ang practical ng kasal, iminungkahi ni Mei na halikan niya ito habang nasa duty sa klase at inudyukan siya para sa misyon. Sa ibang lugar, pinag-uusapan ni Akari at ng kanyang mga kaibigan ang kumakalat na tsismis at inihayag ni Sachi na 10 sa mga peking mag-asawa ay totoong mag-asawa na ngayon. Sa pagkarinig nito, sinabi ni Akari na nadala lang silang lahat sa sandali, ngunit sa pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang mga kaibigan na may pinaghihinalaang tingin sa kanya. Sa sandaling yun, itinuro ni Sachi na si Akari ay palaging nakatingin kay Jiro habang sinabi ni Natsumi na kahit sumusuporta siya sa kanila, baka mahirapan siya kay Jiro.
Bigla, nakinig si Akari sa kanyang mga kaibigan na nag-e-endorso kay Jiro sa kanya. Ngunit mabilis niyang sinabi na si Tengen ang pinakamainam na lalaki para sa kanya. Sa klase, tinulungan ni Jiro si Shuri sa ilang mabibigat na libro, at humingi siya ng paumanhin sa pagbibigay stress sa kanya. Di nagtagal, habang nililinis nila ang pisara, sinubukan ni Shuri na magsimula ng usapan, ngunit mahina ang kakayahan ni Jiro sa pakikipag-usap, kaya nakatayo siya doon na parang tanga, nagmamadali at naghahanap ng sasabihin. Samantala, papunta si Akari sa klase, nagtataka kung bakit hindi pa binabasa ni Jiro ang kanya mensahe, ngunit pagdating niya, nakita niya siya at si Shuri, kaya umalis siya. Sa klase, tiningnan ni Shuri si Jiro na parang siya ang huling cookie sa garapon, at nang tiningnan siya pabalik ni Jiro, sinabi ni Shuri sa kanya na ipikit ang mga mata niya at yumuko. Sa pag-aakalang natutupad na ang kanyang mga pangarap, yumuko si Jiro, umaasang hahalikan ni Shuri, ngunit pinunasan lang ni Shuri ang alikabok ng tisa sa kanyang mukha. Pagkatapos ay pumunta siya para linisin ang mga pamunas, at napagtanto ni Jiro na nasayang lang ang buong araw, habang tahimik na humingi ng tawad si Shuri kay Mei dahil sa pagkabigo sa misyon. Kalaunan sa araw na yon, habang sinisisi ni Jiro ang kanyang sarili dahil sa kakulangan ng diskarte, dumating si Akari na may 2 tasa ng tsaa at tinanong kung bakit siya masama ang loob. Pagkatapos ay inabutan niya siya ng 1 tasa ng tsaa, ngunit tinanggi ito ni Jiro, kaya tinanong ni Akari kung kamusta ang nangyari kay Shuri. Bilang tugon, sinabi niyang maayos ang lahat, ngunit sinabi ni Akari na nagsisinungaling siya, na ikinainis niya. Pagkatapos nito, sinabi niyang mas magiging maayos ang mga bagay kung kasama niya si Tengen, ngunit sumagot si Jiro, na sinasabing sa kanya siya nakatali. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Akari kay Jiro na tawagin siya sa kanyang unang pangalan, ngunit ikinagulat ito ni Jiro, at muntik na siyang masamid sa kanyang inumin. Nang sabihin niyang hindi niya magawa, sinabi ni Akari na hindi patas dahil tinatawag niya si Shuri sa unang pangalan nito. Ipinaliwanag ni Jiro na iba ang kay Shuri, ngunit tinukso siya ni Akari dahil dito. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niyang ang marinig siyang tawagin siya sa kanyang unang pangalan tuwing nawawalan siya ng tiwala sa sarili ay para gamaan ang pakiramdam niya. Kaya, tinawag siya ni Jiro sa kanyang unang pangalan at nagkomento kung gaano nababagay ang pangalan sa kanya. Doon niya lang napagtanto kung gaano yun nakakahiya at iminungkahi niyang kunwari ay hindi nangyari yun. Gayunpaman, hinawakan ni Akari ang kanyang damit at sinabihan siyang ulitin ang kanyang pangalan, ngunit dahil nanigas si Jiro sa kinatatayuan niya, sinabi ni Akari na hindi patas na siya lang ang gumagamit ng unang pangalan nito. Bigla, sinabi niyang pakiramdam niya ay siya lang ang umiibig, na ikinagulat ni Jiro. Kaya, sinabi niyang ang praktikal ang tinutukoy niya, habang humingi naman ng paumanhin si Jiro sa paglukso sa conclusion. Habang ipinapaliwanag niya na wala pang nakapagsabi sa kanya ng ganoong bagay, biglang naglaho si Akari. Pagkatapos ay sinubukan ni Jiro na kumbinsihin ang sarili na may gusto pa rin siya kay Tengen. Samantala, nalilito si Akari sa dorm at nagtataka kung ano ang gagawin. Kinabukasan sa klase, inya-anunsyo ng guro na simula nang magsimula ang praktikal na aralin sa pag-aasawa, naabala ang mga estudyante. Kaya, sinabi niya na magkakaroon sila ng mga espesyal na pagsusulit at ang sinumang bumagsak ay magkakaroon ng karagdagang aralin. Nang marinig ito, nagulantang si Jiro, at habang abala si Akari sa kanyang telepono, ipinaliwanag ng guro na ang mga kunwaring mag-asawa ay magsusulat ng mga pagsusulit ng magkasama at magkasamang kukuha ng mga aralin kung sila ay bumagsak. Nang marinig ito, kinatatakutan ni Jiro ang mangyayari kung siya ay bumagsak at nagtataka kung matalino ba talaga si Akari gaya ng kanyang itsura. Pagkatapos ng klase, sinabihan siya ni Akari na kumuha ng fabric softener pauwi. Kaya, sinubukan ni Jiro na banggitin ang tungkol sa pagsusulit, ngunit sinabi ni Akari na pupunta siya sa karaoke kasama ang ilang mga lalaki. Pagkatapos ay tinanong niya kung nagseselos ito, ngunit tinanong ni Jiro kung handa na ito para sa mga pagsusulit, at tiniyak niya rito na magiging maayos ang lahat kahit paano. Pagkatapos ay iminungkahi ni Jiro na umuwi na sila habang sinasabing ang kaparusahan ng dagdag na aralin ay magtutulak lamang sa kanya palayo kay Tengen. Sa ibang lugar, tinuturuan ni Shiori si Mei bilang paghahanda para sa mga pagsusulit, kaya pinasalamatan siya ni Mei at nagkomento na, hindi tulad ng sports kung saan siya may kumpiyansa, nahihirapan siya sa akademiko. Para pasalamatan siya, inalok ni Mei na turuan siya kung paano humalik.
Pagkatapos ay nagulantang si Shiori at namula, habang pinapaalalahanan siya ni Mei tungkol sa kanyang tungkulin sa klase kasama si Jiro. Samantala, sa dorm, sumigaw si Akari, sinasabing parang sasabog na ang kanyang utak, pero nang patuloy si Jiro na pilitin siyang mag-aral, sinabi niyang pinapahirapan niya lang si Akari dahil kay Shiori. Bigla siyang sumandal kay Jiro at nagmungkahi na gumawa sila ng nakakatuwang bagay. Gayunpaman, ayaw ni Jiro na magpadala dito, kaya ipinagpatuloy niya ang kanilang sesyon sa pagtuturo. Nang matapos sila, nagpasalamat si Akari kay Jiro, at pagkatapos biruin siya, sinabi niya kung gaano kapangit na mas matalino si Jiro kaysa sa kanya. Nang ipaliwanag ni Jiro na magkakasama sila, umupo si Akari sa pagitan ng mga hita ni Jiro at sumandal sa kanya, habang pinapahirapan siya nito sa kanyang pagkakalapit. Nanlaban si Jiro hanggang sa hindi na niya makaya, kaya pinaghiwalay niya sila ng pwesto. At nakatitig kay Akari na parabang susunggaban niya ang cookie nito. Nagulat si Akari at sinabihan siyang lumayo, pero hinawakan ni Jiro ang pisngi niya habang gumagawa siya ng masayang tunog. Biglang sumuko si Akari sa tukso, pero napansin niyang dumudugo ang ilong ni Jiro. Ilang sandali pagkatapos, tinukso ni Akari si Jiro tungkol dito at sinabing nasasabik siya dahil sa sobrang pagpupursige niyang makuha si Shiori. Bilang tugon, sinabi ni Jiro na tinutulungan din niya itong makuha ang gusto nito, sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya sa pag-aaral nito. Noon, napagtanto ni Akari kung gaano kalaki ang magbabago kung makukuha nila ang A rank. Kinabukasan, napansin ni Jiro na huminto si Akari sa pagtawag sa kanyang unang pangalan, pero hindi naman ito mukhang galit. Habang naghahanda silang dalawa para sa paaralan, nagtataka si Jiro kung ano ang nangyayari, ngunit normal lang ang pagkilos ni Akari at nagmungkahi na kumain sila ng mga tsokolate na nakuha niya mamaya sa gabi. Sa oras ng pahinga sa eskwela, nagsimula siyang maghanap sa internet ng mga pahiwatig para sa problema niya sa pag-aasawa, kaya nahuli siya ni Kamo sa akto at nagulat na makita ang kanyang kaibigan na naghahanap ng payo online para sa kanyang kasal. Di nagtagal, tinanong ni Jiro si Kamo kung nag-aaway sila ng kanyang partner, at ipinaliwanag ni Kamo kung paano siya hindi kinabo kamakailan at nalagay sa gulo dahil sa pagtatanong kung buwan ng dalaw niya yun. Habang ninanais ni Kamo na mas maging bukas sa komunikasyon ang mga babae, nakatanggap si Jiro ng text mula kay Akari na nagtatanong sa kanya kung ano ang gusto niyang shampoo. Saktong noon, nakita nila si Mei na sinisira ang puso ng isang babae sa malapit at nagtago para makita ang nangyayari, kaya pinapanood nila si Mei na sinusubukang aliwin ang kanyang hamaling na may pusong sawi. Nang bandang hapon ng araw na yon, iniisip ni Jiro ang sitwasyon nila ni Akari at naaalala ang gabing sinabi ni Akari na tawagin siya sa kanyang unang pangalan, ngunit kinukumbinsi niya ang sarili na nag-o-overthink lang siya. Sa bahay, naghubad si Jiro at nagtataka kung ang pagtawag sa kanyang unang pangalan ay magpapabalik sa normal ng mga bagay. Biglang pumasok si Akari, na ikinagulat ni Jiro. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Jiro na ikawalo sila sa listahan ng resulta at niyakap siya, na labis ang tuwa, ngunit sinabi ni Jiro na hayaan muna siyang maligo. Pagkatapos, tinulungan ni Akari si Jiro na patuyuin ang kanyang buhok at nagkomento sa amoy ng kanyang bagong shampoo. Samantala, napagtanto ni Jiro na hindi na talaga siya nito tinatawag sa unang pangalan niya, kaya tinawag niya ito sa unang pangalan nito. Nang marinig ito, si Akari ay naantig ang damdamin at tinawag siya sa unang pangalan niya bago magtanong kung may kailangan ba siya. Noon din, napagtanto niya na gusto niya na tawagin siya nito sa unang pangalan niya, kaya patuloy niya itong tinawag sa unang pangalan nito habang siya ay namumula. Noon din, ginamitan ni Akari siya ng blower niya habang sinasabihan niya ito na huwag mahiya. Kaya, lumapit si Akari sa kanya at sinabing mas gusto niya na tawagin siya nito sa unang pangalan niya at idinagdag na kaunti na lang ang oras nila para magkunwaring magkasintahan. Sa ibang lugar, sa locker room, tiningnan ni Mei ang listahan sa kanyang telepono at napansin sina Akari at Jiro. Umaakyat sa pwesto, kaya nakipagkita siya kay Shiori at pinayuhan itong gumawa ng isang bagay, o mawawalan siya habang nagtataka si Shiori kung ano ang nangyayari. Ipinapaalala ni Mei sa kanya kung paano sila walang nagawang pag-unlad sa panahon ng tungkulin sa klase at sinabing kailangan niyang higaitan si Akari para makuha si Jiro. Narinig ito, sinabi ni Shiori na hindi ito madali, ngunit itinuro ni Mei na maaaring naghalikan na sila at maaaring gumagawa ng higit pa. Nang mag-alala si Shiori tungkol dito,
sinabi ni May na tutulungan niya siyang ayusin ang mga bagay para sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, ipinabatid ni May kay Jiro na nahimatay si Shiori at iminungkahi na tignan niya ito sa opisina ng nurse. Nang magtaka si Jiro kung bakit niya sinasabi yun sa kanya, tinanong ni May kung nahihiya siyang amining gusto niya ito at inabot sa kanya ang isang inumin para ihatid sa kanya. Samantala, sa opisina ng nurse, naglagay ng kaunting makeup si Shiori, inaasahan ang pagdating ni Jiro at inihahanda ang sarili para sa misyon. Pagdating ni Jiro, nasa sabik si Shiori at humingi ng paumanhin dahil pinag-alala niya ito. Ibinigay ni Jiro ang inumin at sandwich para kay May, ngunit nakita niyang may isa pang nakapatong sa mesa sa tabi niya, kaya naisip niyang si Tengen ang nagdala nito. Pagkatapos nito, sinabi ni Shiori na siguro ay maayos ang takbo ng mga bagay-bagay sa pagitan niya at ni Akari, dahil nakaabot sila sa ika-8 posisyon, ngunit sinabi ni Jiro na patuloy pa rin silang nagtatalo sa lahat ng oras. Nakapagtataka, sinabi ni Shiori na gusto rin niyang makipagtalo kay Jiro at idinagdag na hindi pa niya nakita itong magalit. Dagdag pa rito, sinabi ni Shiori na siya ay balisa, kasi kinakabahan pa rin siya sa paligid ng mga lalaki, habang ang ibang babae sa paligid niya ay mas mature na. Nang marinig ito, tinanong ni Jiro kung may ginagawa bang interesante sila ni Tengen. Gayunpaman, sinabi ni Shiori na wala at idinagdag na kahit subukan niya ang halik sa taong mahal niya, ikinagulat niya ang mga ito dahil sa kakulangan niya sa kasanayan. Bilang tugon, sinabi ni Jiro na matutuwa siya kung siya ang kasama, kaya hiniling ni Shiori na magsanay siya kasama nito. Kaya tinanong ni Jiro kung bakit siya humihingi ng tulong sa kanya gayong kasal na siya, ngunit sinabi ni Shiori na siya lang ang tanging taong pwede niyang tanungin. Kaya sinabi ni Jiro na hindi niya ito inaalintana, ngunit binalaan siya na nag-aaral din siya, kaya inilapit niya ito at yumuko upang halikan. Gayunpaman, pinigilan siya ni Shiori sa huling minuto, sinasabing hindi ito tama. Samantala, pumasok si Sachi sa opisina, umaasang makatulog sandali. Ngunit nakita ang isang lalaki at babae na may matinding paglalambingan, kaya umalis siya. Lumabas na nagpatuloy din sina Jiro at Shiori sa kanilang pag-eensayo sa paghahalikan. Habang naghahalikan sila sa kama ng klinika, biglang natauhan si Jiro at lumayo sa kanya, sinasabing aksidente lang ito bago siya umalis. Sa ibang lugar, paulit-ulit na nagte-text si Akari kay Jiro at nagtataka kung bakit hindi siya sumasagot. At biglang dumating si Sachi at ibinunyag na nakakita siya ng isang lalaki at babae na may matinding paglalambingan sa kama sa klinika. Habang nagpapanik si Akari sa narinig, nakatanggap siya ng reply mula kay Jiro, na nagsabing nasa klinika siya para makita si Shiori. Nang hapon na yon, nakita ni Jiro ang mga tsokolate sa ref at nagtataka kung bakit wala pa si Akari sa bahay. Sa panahong yun, nakaupo si Akari sa isang coffee shop at nagbabasa ng mga mensahe mula sa kanyang mga kaibigan, na nakakahalata na malungkot siya. Maya-maya, sinabi ng manager kay Mick-kun, kapatid ni Tengen, na ay proseso ang order ni Akari at dagdagan ng kaunti dahil mukha siyang malungkot. Matapos matikman ang inumin, bulalas niya kung gaano ito kat-ames at napansin ang isang nakasulat na mensahe sa tasa para pasayahin siya. Kaya siya bumalik sa bahay at naghintay sa pintuan, iniisip kung naging sila nga ba ni Jiro at Shiori. Pagkatapos, pumasok siya, umaasang makahanap ng ibang Jiro, ngunit pagpasok niya, nakita niyang nakatulog na ito habang naghihintay sa kanya. Para malaman kung siya'y nagkukunwari, naghubad siya at yamakap sa kanya habang iniisip kung may iba nang nakakuha sa kanyang pagkabirhen. Kinaumagahan, nagulantang si Jiro nang makita si Akari na natutulog sa tabi niya, at nang subukan niyang batiin siya, dali-dali siyang bumaba mula sa sopa. Nang ipunto niya nakitang-kita ang kanyang katawan, nagtakip si Akari at sinabing siya ang naghubad sa kanya noong nakaraang gabi. Nang marinig ito, natigilan si Jiro at nakinig kay Akari na pinapuna siya dahil nakalimutan niya ang lahat ng ginawa niya para sa kanya noong gabi. Bigla, hinawakan niya ito, natataranta dahil sa pagkawala ng kanyang pagkabirhen at wala siyang maalala tungkol dito. Nagtataka, tinanong ni Akari kung ito ang kanyang una at nagbanta na papatayin siya sa gutom kung magsisinungaling siya rito. Kaya, sabi ni Jiro na ito ang kanyang unang beses at humingi ng paumanhin sa pagbibigay sa kanya ng bigat ng pagkakaroon ng unang karanasan. Nang sandaling yun, ibinunyag ni Akari na siya ay nagsisinungaling at tumawa habang siya ay natulala. Nang tanungin niya kung bakit mukha siyang nabigo, sinabi ni Jiro na masakit malaman na isa pa rin siyang birhen. Kaya,
Pinilipit ni Akari ang kanyang mga tenga at sinabi na hinding-hindi niya gagawin yun dahil alam niyang may gusto siya kay Shiori. Nang maglaon sa eskwelahan, nakikipag-usap si Jiro kay Kamo sa bubong ng paaralan, at tinanong ni Kamo kung may nangyari sa pagitan nila ni Akari, dahil madalas na siyang nasa bubong kamakailan. Bilang sagot, sinabi ni Jiro na walang kakaibang nangyari, ngunit naalala ang dibdib ni Akari. Sa ibang lugar, si Shiori ay tungkulin sa klase at nag-iisip ng paraan para itapon ang ilang basura. Sakto namang dumating sina Sachi at Natsumi at nag-alok ng tulong sa kanya habang nagtataka kung paano napunta sa kanya ang trabaho. Sa kabutihang palad, napadaan sina Jiro at Kamo, kaya tinawag sila ng mga babae upang lumapit, ngunit nagtatalo ang mga hanggal kung sino ang tinutukoy nila. Sinabi naman ni Sachi na pareho silang dalawa ang tinutukoy niya at tinanong sila kung kailangan ni Shiori ang tulong nila. Habang natutuwa si Kamo sa pagtulong sa mga babae, si Jiro naman ay naglalakad sa likod niya, dahil may pagkailang sa pagitan nila ni Shiori. Pagkatapos nito, nagsuggest si Sachi na magpares-pares sila para itapon ng basura, kaya ipinares niya si Jiro kay Shiori. Gayunpaman, sinabi ni Shiori na mas gugustuhin niyang buhatin ang basura kasama si Sachi. Naiwan si Jiro na lubos na nadismaya. Nang mapansin ang kanyang reaksyon, sinabi ni Kamo kay Jiro na gamitin ang palikuran sa gym kung gusto niyang umiyak. Pagkatapos ay sinabi ni Sachi na walang gustong makapareha ng isang talunan, ngunit napansin niyang tila emosyonal si Shiori. Nang maglaon, habang nakikipagkwentuhan si Akari sa kanyang mga kaibigan, sinabi ni Sachi at Natsumi na mayroon silang sasabihin sa kanya, ngunit dahil walang gustong mauna, naglaro sila ng bato, papel, gunting upang magpasya. Kaya, si Sachi ang nauna at tinanong si Akari kung ano talaga ang nararamdaman niya para kay Jiro, ngunit nang magsimulang mautal si Akari, sinabi ni Sachi na masakit makitang nalilito siya. Noon din, tinanong ni Natsumi kung ano ang nararamdaman niya para kay Tengen at itinuro na hindi siya kilig na kilig tungkol kay Tengen gaya ng ginawa niya noon. Bilang tugon, sinabi ni Akari na maayos na ang takbo ng kasal ni Tengen at ayaw niyang maging maninira ng bahay. Sinabi naman ni Sachi na hindi niya sinisira ang mga bagay-bagay, dahil lahat ay nagpapaganda lang para sa praktikal. Dagdag pa rito, sinabi nila sa kanya na huwag mawala sa damdamin, dahil ganoon din ang gagawin ni Jiro kung kasama niya ang ibang babae. Habang iniisip niya ito, niyakap siya ng kanyang mga kaibigan para pasiglahin. Matapos silang maghiwalay, tinanong ni Natsumi si Sachi kung nagde-date ba sina Jiro at Shiori, ngunit sinabi niya na hindi niya alam at idinagdag na malamang ay may nangyari sa pagitan nila. Tinanong naman ni Natsumi kung ano ang gagawin nila kung sa huli ay pipiliin ni Akari si Jiro, at sinabi ni Sachi, ayos lang basta malinaw sa kanya kung ano ang gusto niya. Habang iniisip nila kung may paraan para matulungan si Akari sa kanyang desisyon, nakakita sila ng poster ng Furryworks Festival at naisip nilang ito ang perpektong pagkakataon para tulungan si Akari. Sa araw ng pista, pinasuot ni Akari kay Jiro ang kanyang yukata, at habang nagtataka si Jiro kung bakit siya nag-e-effort ng sobra para sa pista, sinabi ni Akari na darating si Tengen doon. Walang paghanga, sinabi ni Jiro na hindi naman parang kasama niya si Tengen sa pista. Ngunit sinabi ni Akari na hindi siya pwedeng mahuli ng hindi handa. Pagkatapos, nagtaka si Jiro kung nakikita siya ni Akari bilang isang lalaki, dahil hindi naman siya masyadong nag-aalala sa kanyang hitsura kapag kasama siya. Pagkatapos nito, ipinakita niya kay Jiro ang isang uri ng buhol na gusto niyang siya, at tali para sa kanyang kasuutan. Gayunpaman, iminungkahi ni Jiro na subukan niya ang estilo ng lasso, ngunit sinabi niya na ito ay pambata. Pagkatapos ay sinabi niya na, hindi tulad niya, gusto ni Tengen ang mga pang-adultong estilo at sinabihan siya nitong magpatuloy na. Pagkatapos nito, idinagdag niya na maaari nitong panuorin ang mga paputok mula sa veranda ng mag-isa habang sila ni Tengen ay magsasaya ng magkasama. Gayunpaman, habang itinatali ni Jiro ang buhol, namula siya at naging emosyonal. Nang maglaon sa piyesta, pinasigla ng mga kaibigan ni Akari siya at pinuri ang kanyang hitsura sa kanyang kasuutan. Pagkatapos ay sinabi ni Saturday Chin na darating na sina Tengen at ang ibang mga lalaki. Pagkatapos ay sumingit si Natsumi na nagawa na nila ang pundasyon sa ibang mga lalaki, maliban kay Tengen. Naasar, sinabi ni Akari na nakakahiya ito, na sinabi nila sa lahat, ngunit sinabi nila sa kanya na alam ng lahat sa mundo kung paano siya kinikilig kay Tengen.
Pagkatapos nito, sinabi nila sa kanya na subukang lumapit kay Tengen at hinikayat siyang maging kumpiyansa, ngunit nakonsensya si Akari sa pakikipagkita kay Tengen suot ang damit na ipinasuot sa kanya ni Jiro. Matapos isipin kung magagawa pa ba niyang ipagpatuloy ang relasyon kay Jiro dahil sa kanyang nararamdaman para kay Tengen, nangako siyang gagawin ang kanyang makakaya. Noon din, dumating ang mga lalaki nang wala si Tengen, at nang tanungin ng mga babae tungkol sa kanya. Humingi ng tawad ang mga lalaki, sinabing tinawag si Tengen sa trabaho dahil sa dami ng customer na dinala ng festival. Nadismaya, sinabi ni Saturdaychi na walang saysay ang festival kung wala si Tengen at sinabing hindi sila magiging nakakuha ng anumang cookies tulad ng ipinangako. Nang tanungin ng isa sa mga lalaki kung paano nila mababawi kay Akari, sinabi ni Saturdaychi sa kanila na kumuha ng mga candied apple. Matapos pasalamatan ni Akari ang kanyang mga kaibigan sa pagsubok, umalis ang mga babae upang kumuha ng para sa sarili nila. Naiwan si Akari na iniisip kung gaano karaming pagsisikap ang ibinuhos niya sa pagpapaganda para kay Tengen. Pagkatapos ay nagtataka siya kung bakit siya nakaramdam ng ginhawa na hindi darating si Tengen at iniisip kung gaano siya kitakot sa paghabol sa mga lalaking hindi siya inuuna. Gayunpaman, natauhan siya at nagpasyang bisitahin ang pinagtatrabahuhan ni Tengen, ngunit ang kanyang pansin ay nahatak sa isang magkasintahan na pinag-uusapan ng lahat. Laking gulat nang malaman na ito ay sina Tengen at Shiori, nanigas si Akari sa kinatatayuan hanggang sa bumalik ang kanyang mga kaibigan na may dalang mga cake. Nang mapansin nilang mukha siyang mapatla, sinabi ni Akari, pagod lang siya, kaya iminungkahi ng kanyang mga kaibigan na umuwi na siya. Pagbalik sa dorm, iniisip ni Jiro ang komento ni Akari tungkol sa pagsasaya kasama si Tengen at naiisip niyang malapit na siyang mapunta sa friend zone pagkatapos ng marriage practical. Sakto, nakatanggap si Jiro ng tawag mula kay Akari, at nang sagutin niya, nagsimula siyang umiyak sa telepono. Mabilis na nagulantang si Jiro, tinatanong kung nasaan siya habang nagmamadali siyang puntahan siya. Sa kanyang pagkagulat, nakita niya itong umiyak sa may pintuan at hinayaan niya itong umiyak sa kanyang mga bisig. Pagkalipas ng ilang sandali, pinanood nila ang mga paputok mula sa beranda, at sinabi ni Akari na natutuwa siyang sinuot niya ang yukata. Sinabi naman ni Jiro na marahil ay mahirap huminga sa kasuotan at sinabihan siyang habarin ito. Off, ngunit sinabi niya na sinusubukan nitong silipin ang ilalim ng kanyang damit. Pagkatapos nito, tinanong niya si Jiro kung ano ang palagay nito sa kanyang damit, at sinabi ni Jiro na mas maganda sana siya kung ibang buhol ang ginamit. Kaya inilagay niya ang kamay nito sa kanyang baywang at hiniling na ayusin muli ang kanyang buhol, kung paano man ito gusto. Ikinagulat ni Jiro, dahil sa unang pagkakataon ay hinahawakan niya ang baywang ng isang babae. Pagkatapos ay sinubukan ni Jiro na ayusin ang buhol, ngunit nalito siya, kaya nagpa siya si Akari na tingnan ang kanyang telepono para sa gabay, ngunit nahulog niya ito nang hindi sinasadya. Sa kabutihang palad, nahuli ni Jiro ang telepono at hinawakan siya ng mahigpit. Nang sandaling yun, sinabi ni Akari sa kanya na bigkasan ang kanyang pangalan upang matulungan siyang mabawi ang kanyang kumpiyansa. Habang patuloy nitong inuulit ang kanyang pangalan, nagulat sila sa mga paputok. At nagkomento kung gaano ito kaganda tingnan. Noon din, pinasalamatan ni Akari si Jiro sa hindi pagtatanong tungkol sa nangyari sa festival. Samantala, sa kanyang dorm room, iniisip ni Shiori ang halik niya kay Jiro at nagtataka kung gaano pa katagal silang mag-iiwasan. Sa parehong oras, nagbabad si Jiro sa paliguan, iniisip ang Furryworks Festival at nagtataka kung bakit si Akari ay determinado pa ring lumipat ng kapareha kung ganoon na lang siya umiyak. Bigla, pumasok si Akari sa paliguan, sumisigaw, kaya mabilis na tumayo si Jiro, at dahil sa pagkabigla, bahagyang nalantad ang kanyang katawan sa harap ni Akari. Agad siyang nagtakip ng mga kamay at tinanong kung ano ang nangyari. Bilang sagot, sinabi ni Akari na may pumasok na gagamba, kaya sumigaw siya rito dahil sa bigla nitong pagpasok sa kanya dahil sa iyon. Gayunpaman, sinabi ni Akari na walang pakialam ang sinuman sa kanyang pagkalalaki na tila walang silbi, na sumisira sa natitirang bahagi ng kanyang ego. Pagkatapos, hinayla niya ito para mawala ang gagamba, at pagkaraan ng ilang sandali, tinanong ni Jiro kung nasaan ang gagamba. Nang lumingon sa paligid, sinabi ni Akari na wala na ito at ibinunyag na hindi niya matiis ang mga gagamba. Napansin naman ni Jiro na dumidiin ang kanyang dibdib sa kanyang mga braso, ngunit dahil ayaw siyang pakawala ni Akari, napagtanto niya kung gaano ito kaganda kapag natatakot.
Makalipas ang ilang sandali, tinanong ni Jiro kung gaano pa siya katagal kailangang umupo kasama niya, at sinabi nito hanggang mahuli niya ang gagamba. Nang sabihin ni Jiro na maaari siyang tawagan nito anumang oras at tatakbo siya, hiniling ni Akari na samahan siya sa palikuran, kaya umupo si Jiro sa pintuan, sinusubukang huwag isipin kung ano ang nangyayari sa palikuran. Nang lumabas si Akari, humihingi ng paumanhin sa pagpapahintay sa kanya, sinabi ni Jiro na gagamit din siya ng palikuran. Pagkatapos ay umupo si Akari sa pintuan, nakaramdam ng hiya sa pag-imbita ng isang lalaki na sumama sa kanya sa palikuran. Pagkatapos ay naisip niya na hindi kailanman tatanggi si Jiro sa alinman sa kanyang mga kahilingan at tuwang-tuwa na ito ang kanyang kasama dahil mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa tanungin si Tengen. Di nagtagal pagkatapos nito, pinanood ni Jiro siyang pintahan ang kanyang mga kuko, at biglang sinabi ni Akari na gusto niya ng bahagi ng sorbetes na kinakain nito. Pagkatapos ay sinabi ni Jiro sa kanya na kumuha ng sa ref, ngunit iginiit niyang gusto niya ang kanyang ice cream. Pagkatapos nito, sinabi ni Jiro sa kanya na kumuha ng kutsara, ngunit sinabi niyang natatakot siya at idinagdag na sinusubukan ni Jiro na iwasan ang isang indirect kiss sa kanya. Pagkatapos, tinanong ni Akari si Jiro kung ano ang mangyayari kung nagkita sila sa ibang lugar, at sumagot si Jiro, sinabing hindi sila mag-uusap. Sinabi ni Akari na masama siya at idinagdag na gusto sana niyang makilala ang isang bersyon nito na hindi niya asawa. Nang sumingit si Jiro na ganoon din siguro ang ibang mag-asawa. Itinuro ni Akari na ang ilan sa kanila ay nagde-date talaga, kaya iminungkahi niya na subukan din nilang mag-date, na ikinagulat ni Jiro, ngunit sinabi ni Akari na nagbibiro lang siya, kaya napaisip si Jiro kung ano ang sasabihin niya kung seryoso ito. Bigla, nakita ni Akari ang gagamba sa kurtina at nagulantang habang pinipisil ang mga kamay ni Jiro sa pagitan ng kanyang mga melon at hita. Agad nitong pinataas ang temperatura ni Jiro, habang sinubukan ni Akari na paalisin siya dahil sa takot. Matapos tanggalin ni Jiro ang gagamba, tinanong niya si Akari kung ano ang gagawin niya kung ang tunay niyang asawa ay ayaw sa mga insekto, at sinabi niya na tatawagan niya ito. Habang pinipigilan ni Jiro ang mabilis na tibok ng kanyang puso, nagpaalam si Akari ng magandang gabi. Kinagabihan, habang humihilik si Jiro, nanatiling gising si Akari, na nagnanais na maabot niya ito sa kabila ng dingding. Samantala, nakatayo si Shiori sa veranda ng kanyang dormitoryo nang dumating si Tengen, na nagtanong kung ano ang iniisip niya. Pagkatapos ay nag-alok siyang magpanggap na therapist, kaya pumasok sila, kung saan ikinwento ni Shiori ang kanyang sitwasyon kay Jiro na kunwari ay kaibigan niya ito. Nang sabihin niya na hindi alam ng kaibigan niya kung ano ang naramdaman niya pagkatapos ng insidente ng paghalik, bigla niyang nakita si Tengen na nabuhusan ang sarili ng inumin habang lubog sa pag-uusap, kaya inalok niya ito ng tuwalya para magpunas. Pagkatapos, pinayuhan siya ni Tengen na sundin ang gusto niya at huwag nang maghintay hanggang sa huli na ang lahat, tulad ng ginawa niya. Nang marinig ito, nagpasalamat si Shiori kay Tengen at sinabing natuwa siyang siya ang naging kap-ares niya. Kinabukasan sa eskwelahan, sinubukan ni Shiori tulungan si Mei pumili ng damit para sa isang date, ngunit hindi tumigil si Mei sa pagsasabi kung gaano kaganda tingnan yun kay Shiori. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Mei kay Shiori na pumili ng gusto niya dahil siya ang makakakita nito sa kanilang susunod na movie date. Nagulat, sinabi ni Shiori na alam na niya ngayon kung paano ang kanyang nararamdaman ng mga tagahanga. Ngunit sinabi ni Mei sa kanya na yakapin si Jiro at sabihin sa kanya na magiging maayos ang lahat. Nang sandaling yun, dumating ang partner ni Mei na si Terafon at sinabihan ng mga babae na siya at si Tengen ay magkakaraoke buong gabi, kaya iminungkahi niya na pareho silang magpalipas ng gabi sa isa sa kanilang mga dormitoryo. Habang tinutokso ni Terafon si Mei tungkol dito, nagalit si Mei, ngunit pumayag si Shiori sa kaayusan. Kaya iniwan ni Terafon ang mga babae upang pagdesisyonan kung ano ang gagawin nila buong gabi at nag-text kay Tengen, na sinasabing nakuha na niya ang pahintulot mula sa kanyang asawa para sa isang gabi ng mga lalaki. Nang maglaon, nakilala ni Terafon at Tengen ang amo ni Maiken, lasing sa bar, at habang kinukwento nito ang pagtatrabaho ni Maiken para sa kanya, inihayag ni Tengen na siya ang kamoes. Kuya, samantala, nagpaplano sina Shiori at Mei para sa kanilang sleepover. Ngunit nang imungkahi ni Shiori na magtabi sila sa iisang kama, sinabi ni Mei na sa sahig na lang siya matutulog. Sinabi naman ni Shiori na pwede silang gumamit ng sofa at magkasamang matulog pagkatapos maligo.
Gayunpaman, nasamid si May sa kanyang inumin dahil dito. Pagkatapos niyang sabihing maayos lang siya, sinabi ni Shiori na gusto niyang makita ang mga lumang litrato ni May, ngunit sinabi ni May na mga litrato lang ng pamilya niya ang mayroon siya. Nang tanungin niya si Shiori kung mayroon itong mga lumang litrato, sinabi ni Shiori na lumang litrato lang nila ni Jiro ang mayroon siya. Bigla, tiningnan ni May ang kanyang telepono at sinabing kailangan niyang kanselahin ang kanilang mga plano dahil may kailangan siyang asikasuhin. Sa ibang lugar, naghapunan si Jiro kasama si Kamo, na pagkatapos ay nagreklamo tungkol sa pagkakita niya sa kanyang nakikita ng madalas. Nang ipaalala ni Jiro kay Kamo na inimbitahan niya ito, nagreklamo si Kamo na inutusan siya ng asawa niya na doon na lang kumuha ng hapunan sa ibang lugar. Gulat si Jiro, nagtanong kung maayos sila, ngunit nagtatantrum si Kamo, umaasang sana'y magkaroon din siya ng nobyang tulad ng kay Jiro at magkaroon din ng aksidenteng halik. Samantala, umuwi si Shiori na iniisip ang halik nila ni Jiro, ngunit huminto siya nang makita ang salitang halik sa isang karatula. Nagkataon, nasa harap ang karatula ng isang kainan kung saan masyadong sineseryoso ni Kamo at Jiro ang kanilang bromance, ngunit hindi niya ito napansin at lumakad na lang. Mabilis na pinatulog ni Jiro si Kamo sa isang suntok at tumakbo para sundan si Shiori upang magpaliwanag. Nang maabyute niya ito, sinabi ni Jiro na hindi, kung ano ang iniisip niya, nililito si Shiori, na nagulat nang makita siya. Nang sabihin niyang aksidente lang ito, inakala ni Shiori na ang tinutukoy niya ay ang halikan nila at sinabi niyang ayos lang. Nang sisihin ni Jiro si Kamo sa sitwasyon, pareho nilang napagtanto na magkaiba ang kanilang pinag-uusapan. Kaya, nag-alok si Jiro na tulungan siya sa kanyang dala, at habang papunta, sinabi ni Shiori na mukha silang magkasintahan. Doon, binanggit niya ang isyu ng halik, at nang humingi ng paumanhin si Jiro, sinabi niya rito na hiniling niya itong turuan siya dahil gusto niya yon. Bigla, muling nagkalapit ang kanilang mga labi, ngunit bumalik sa katinoan si Shiori sa pagkakataong ito at sinabing lumalamig na ang panahon. Sa pagtatapos ng termino, sinabi ng guro sa mga estudyante na huwag madalas sa summer break dahil kinograde pa rin sila. Samantala, naiisip ni Jiro ang kasal niya kay Akari at iniisip kung ano ang ginagawa ni Shiori sa summer break. Pagkatapos, tiningnan ang poster ng live-in summer job na nakuha niya kay Kamo, na nagpaliwanag na ang kafe ng kanyang nakatatandang kapatid ay nagpapatakbo ng pop-up shop bilang isang summer event. Nang tanungin ni Jiro kung tatanggapin ba niya ang trabaho, sinabi ni Kamo na kailangan niya ang pera, kaya tinanggap niya ang trabaho at gumawa ng aplikasyon para kay Jiro. Nang marinig ito, natarante si Jiro, sinabing hindi siya magaling sa pagse-serve ng mga customer. Bigla, sinabi ni Kamo na iniisip niya kung paano siya nakatagal sa trabaho bilang isang introvert. Habang natataranta siya, nahulog ni Jiro ang flyer, at pinulot ito ni Shiori bago ibinalik ito kay Jiro. Nang tingnan niyang mabuti, napagtanto niyang ito pala ang parehong trabaho na inaplayan nila ni May dahil gusto nila ng karanasan sa part-time job. Tuwang-tuwa, sinabi ni Kamo na nag-apply rin siya at sinabing magsisipag sila ni Jiro ng husto. Nang marinig na nag-apply rin si Jiro sa trabaho, nasabik si Shiori at sinabing marami pa siyang aabangan. Pagka-uwi, inakala ni Jiro na wala si Akari, ngunit sa gulat niya, lumabas si Akari ng kanyang kwarto habang ang kanyang dibdib ay tila halos hindi na kinakaya ng kanyang swimsuit. Dahil dito, nanlambot si Jiro at nauutal habang papalapit siya. Pagkatapos, nagkomento siya na nakakatawa na nag-ulo siya dahil lang sa isang simpleng swimsuit. Gayunpaman, tinitigan ng husto ni Jiro ang damit panlangoy at ang epekto nito sa kanyang figura, at napagpasyahan niyang walang simple rito. Saka, ipinahayag ni Akari na balak niyang pumunta sa dalampasigan kasama ang kanyang mga kaibigan. Kaya tinanong niya si Jiro kung ano ang palagay nito sa kanyang swimsuit at idinagdag na 2 ang nabili niyang damit panlangoy para sa biyahe. Habang pinagmamasdan ni Jiro ang nakikita ng walang komento, tinawag siya ni Akari na isang taong may kultura. Nang makapagsalita na sa wakas si Jiro, sinabi niyang baka magdulot ng emergency ang swimsuit. Sa puntong ito, mabilis na nagsuot si Akari ng jacket para mailigtas ang sarili mula sa matamang tingin ni Jiro. Pagkatapos ay iminungkahi ni Jiro na magsama sila ng gabay para ligtas sila, ngunit inihayag ni Akari na siya pala ay pupunta para sa isang part-time na trabaho sa isang kafe malapit sa dagat. Hindi nagulat, sinabi ni Jiro na maraming alok ng trabaho para sa tag-init ang kumakalat at ibinunyag na nakakuha rin siya ng trabaho.
Nagulat, sinabi ni Akari na hindi siya bagay para sa ganoong uri ng trabaho. Ngunit sinabi ni Jiro na si Kamo ang nagbigay sa kanya ng trabaho. Pagkatapos ay idinagdag niya na nandoon din sina Shiori at Mei at pinayuhan si Akari na simulan ng ligawan si Tengen. Bilang tugon, sinabi ni Akari na kinuha niya ang trabaho para kay Shiori at sinabing nakahinga siya ng maluwag dahil nag-aalala siya sa pagkain nito kapag wala siya. Pagkatapos nito, tinanong niya si Jiro kung malulungkot ba ito kapag sila ay maghihiwalay. Ngunit dahil hindi ito sumasagot, sinabi ni Akari na hindi naman ito pwedeng malungkot kung malapit si Shiori. Bigla, nakaupo siya kay Jiro at sinabi sa kanya na umamin na mamimiss niya ito. Ngunit sinabi ni Jiro na 3 araw lang ang trabaho at pagkatapos ay makakasama na nila ang kanilang mga magulang. Inis, sinabihan ni Jiro siya na bumaba sa kanya. Ngunit tumanggi siyang umalis at sinabihan si Jiro na umamin na malulungkot ito kung wala siya. Pagkatapos, hinayla niya si Jiro at sinubukan siyang timangan gamit ang kanyang mga hot air balloon. Kaya, nagmakaawa si Jiro na dahan-dahanin lang siya, at biglang sumandal si Akari sa kanya, sinasabing nagcha-charge siya. Bigla, kinuha ni Jiro ang mga rice cake ni Akari at naramdaman niyang nagcha-charge din siya. Ngunit biglang bumaba si Akari kay Jiro, sinasabing sapat na ang kanilang nakuhang puntos para sa susunod na 3 araw. Pagkatapos, tinanong ni Jiro si Akari kung bakit suot pa rin ito ang kanyang swimsuit. Kaya tinanong niya kung gusto niya ito, at inamin niya na walang lalaki sa tamang pag-iisip ang hindi magkakagusto. Sabi ni Akari na isusuot niya ang isa pang swimsuit at itatabi ang mainit na isa para sa kanya lang. Nang sabihin ni Akari na maraming dapat siyang abangan sa beach, ipinangako niya na gagawin niyang masaya ang tag-araw nito. Noon din, tiningnan ni Jiro ang kanilang mga flyer ng trabaho at natuklasan na pareho silang nag-apply sa iisang cafe. Ilang araw pagkaraan, dumating silang lahat sa isang beach, at pagdating nila sa lodge, itinuro ni Tengen ang mga lalaki at babae sa kani-kanilang kwarto, kaya pumasok sila at nasabik na tingnan ang mga kwarto. Pagkatapos, sinubukan ng lahat ang kanilang mga uniforme at nagustuhan ang mga ito, maliban kay Mei, na nagsabing nahihiya siya rito. Gayunpaman, sabi ni Shiori na maganda siya, kaya namula ito. Pagkatapos, ipinakilala sila sa tindahan, at ipinaliwanag ng manager na hahatiin sila sa pagitan ng kusina at sa sahig. Pagkatapos ay iminungkahi niyang makipares sila sa ibang empleyado. Habang iniisip ni Kamo na makahanap ng kaakit-akit na kasama sa trabaho, nilapitan ni Shiori si Jiro at tinanong kung maaari silang magtrabaho ng magkasama sa kusina, kaya pumayag ito. Sa ibang lugar, ipinapaliwanag ni Tengen kay Akari ang mga gagawin at napansin niyang mabilis itong matuto, habang nanunood si Terafon, abala mula sa pagtuturo kina Sachi at Natsumi. Bigla, sinabi ni Natsumi na may nakita siyang magugustuhan ni Akari, agad na nakuha ang atensyon ni Terafon. Nang makita ito, tinawag ni Sachi siyang hanggal at sinabing hinding-hindi siya makakakuha ng sinumang babae sa pamamagitan lang ng pagtitig sa kanila. Sumingit naman si Natsumi na masakit kapag ang babaeng mahal niya ay may gusto rin sa kaibigan niya. Nang tanungin niya kung anong gagawin niya kapag nagsimula ng mag-date sina Akari at Tengen, sinabi ni Terafon na hindi mangyayari yun. Samantala, sa kusina, abala sina Shiori at Mei sa paghihiwa ng mansanas, at nagkomento si Mei na masarap sa pakiramdam na makasama siyang magtrabaho ng part-time, ngunit idinagdag na alam niyang mas gugustuhin ni Shiori na kasama si Jiro. Kaya, tinawag niya ito para tulungan silang kumuha ng isang bagay sa mataas na istante at umalis para bigyan sila ng pribadong oras. Samantala, sa kusina, tinanong ni Jiro si Shiori na turuan siyang maglagay ng cream sa mga tasa, kaya ipinakita niya rito kung paano ito ginagawa. Ngunit hindi ito nakuha ng tama ni Jiro. Sa sandaling yun, nagpasya siyang gabayan siya, ngunit nang suportahan niya ang braso nito gamit ang kanyang mga plushie, natapo ni Jiro ang kanyang cream sa mukha niya. Mabilis na kumuha ng napkin si Jiro, at habang sinusubukan niyang linisin ang mukha nito, nakiliti si Shiri at sinabihan siyang tumingin sa kanyang mga mata. Bigla, lumapit sila para maghalikan, ngunit huminto si Shiori nang mapagtanto niyang pinagmamasdan sila. Sa sandaling yun, pumasok sina Sachi at Natsumi sa kusina upang kuhanin ang kanilang kailangan. Pagkatapos nito, humingi sila ng paumanhin sa pagkasira ng sandali at umalis, na nagdulot ng pagkapahiya kina Shiori at Jiro. Ilang sandali pagkatapos, sinugod ng mga babae ang dalampasigan na nakasuot ng kanilang mga swimsuit habang sina Jiro at Kamo, pang-casual na kasuotan.
Nang makita ang iba pang swimsuit ni Akari, napako ang tingin ni Jiro hanggang sa dumating sina Shiori at Mei, na nagtanong kung bakit wala silang suot na swimsuit. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Kamo na nakalimutan nilang dalhin ang kanilang mga swimsuit, ngunit inakusahan sila ni Mei ng pagtitig sa mga hindi nararapat sa dalampasigan. Pagkatapos nito, iminungkahi ni Shiro na pumunta sila sa ibang bahagi ng dalampasigan, ngunit dahil nakaturo siya sa direksyon ng isang hotel, nagulantang si Kamo, na iniisip ang mga hindi dapat isipin. Pagkatapos, gumawa sila ng mga sandcastle sa dalampasigan, ngunit nakatuon ang pansin ni Kamo sa dibdib ni Mei. Nang titigan siya ni Jiro, sinabi ni Kamo na sa susunod na pagkakataon na makakita sila ng mga babaeng nakasuot ng swimsuit ay sa isang hindi angkop na plataporma online. Narinig ito, sumulyap si Jiro, malalaking melon ni Shiori at pinasasalamatan ang mga Diyos ng kwento. Pagkatapos ay pinutol ni Shiori ang kanyang pag-iisip at nagmungkahi na gumawa sila ng mga tunnel sa kastilyo tulad ng ginawa nila noong bata pa sila. Ilang sandali pagkatapos, naglaro sila ng bato, papel, gunting sa isa't isa para magpasya kung sino ang bibili ng mga gamit. Kaya, sina Akari at Jiro ang napili, at sa daan papunta sa tindahan, nakakita sila ng discount ticket para sa mga magkasintahan. Nang iminungkahi ni Akari na gamitin nila yon, ipinaalala ni Jiro sa kanya na hindi sila magkasintahan, ngunit sinabi ni Akari na parang mag-asawa na sila at idinagdag na ayos lang yun basta't walang makakaalam. Sa tindahan, kinumentuhan ng tindero kung gaano kaswerte si Jiro na mayroong magandang kasintahan, ngunit tumawa siya na parang hindi siya naniniwala. Habang naghihintay sa kanilang order, sinabihan ni Akari si Jiro na magsimulang umarte na parang tunay na kasintahan. Tinanong naman ni Jiro kung paano, at sinabi niya rito na iakbay ang braso niya sa kanya at angkinin siya bilang kanya. Di nagtagal, umalis si Jiro para kunin ang order, ngunit nang bumalik siya, nakita niyang may ilang lalaking lumalandi kay Akari. Ngunit nang dumating si Jiro, ipinahiwatig ng ibang lalaki na mukha siyang lampa para sa isang babaeng tulad niya. Nang tanungin ni Jiro kung kaibigan sila ni Akari, sumimangot si Akari sa kanya habang hinahawakan ng isa sa mga lalaki si Akari. Nang sandaling yun, sinabi ni Jiro sa lalaki na bitawan siya, dahil hindi siya komportable na hawakan ng ganoon. Iniisip na sinusubukan ni Jiro na kuhanin ang numero niya, sinabi ng mga lalaki na masyadong maganda si Akari para sa isang birheng lalaki na tulad niya. Sa puntong ito, hinihila ni Jiro si Akari sa kanyang mga bisig at sinabing asawa niya ito, na ikinagulat ng mga lalaki, na pagkatapos ay humingi ng tawad at nagpaalam ng maayos. Matapos silang umalis, humingi ng tawad si Jiro kay Akari dahil hindi siya nakaisip ng mas magandang kasinungalingan, ngunit sinabi ni Akari na ayos lang sa kanya na tawagin siyang asawa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Jiro na tigilan na ang paghingi ng tawad sa lahat ng bagay, o hindi siya makakahanap ng babae. Kalaunan, sumama sina Shiori at Mei sa ibang kababaihan sa paliguan at hindi sinasadyang narinig silang nag-uusap tungkol sa kanilang mga pagsubok at kanilang mga relasyon. Nang tanungin ng mga kababaihan si Akari kung paano ang takbo ng kanilang buhay kasama ang kanyang virgin na asawa, nagreklamo siya na pabaya ito sa bahay. Pagkatapos ay sinabi ng mga kababaihan na tiyak na mabuti ang pagtrato ni Jiro sa kanya dahil wala itong karanasan. Pagkatapos ay pinutol sila ni Mei at nagtatanong kung ayos lang sa kanila na pakinggan ang kanilang usapan. Bilang tugon, iniimbitahan ng mga babae sina Mei at Shiori na sumama sa kanila. Maya-maya, nagbigay si Mei ng kontribusyon sa kanilang talakayan, at biglang niyakap ng mga babae si Mei dahil sa kanyang tama at akmang sagot. Samantala, humingi ng paumanhin si Shiori kay Akari dahil wala siyang naiambag sa kanilang talakayan, ngunit sinabi ni Akari na mahirap makisali sa gayong usapan ng walang karanasan. Pagkatapos, nagbihis ang mga babae, at nang lumabas si Akari mula sa paliguan, nakita niya si Jiro na palabas din mula sa paliguan ng mga lalaki. Nang tanungin niya ito tungkol sa paliguan, napansin niya ang ilang paso sa leeg nito at inalok na lagyan ng pamahid. Pagkatapos ay tinanong ni Jiro kung bakit hindi pa siya bumabalik sa kanyang silid at sinabing sila. Baka tuksuhin dahil sa paggugol ng napakaraming oras na magkasama. Pagkatapos ay sinabi ni Akari na masyado siyang nag-aalala at tinanong kung bakit hindi kiliti ang leeg nito. Bilang tugon, sinabi ni Jiro na wala siyang kiliti. Kaya kiniliti ni Akari ang tiyan nito habang nag-aalala siyang mabuking.
Bigla, niyakap niya ito mula sa likod at sinabing hindi pa sila nakakapag-recharge para sa araw na yon. Nang sabihin niyang mailap sila mula nang dumating sila sa cafe, biglang dumating si Sachi at nakita silang kumikilos ng kakaiba. Pagkaalis ng mga babae, nagpadala si Akari ng mga text, sinasabi sa kanya na makipagkita sa isang lugar at binigyan siya ng matalim na tingin na labis na ikinatakot niya. Nang gabing yun, nagtataka ang lahat kung saan nagpunta sina Akari at Jiro, ngunit dahil hindi nila sila mahanap. Niyaya ni Mei si Shiori na maglakad-lakad kasama siya. Samantala, nakipagkita si Jiro kay Akari na mukhang galit sa tabing dagat at humingi siya ng paumanhin. Ikinagalit ito ni Akari nang itinuro niya na humihingi siya ng paumanhin kahit hindi niya alam kung bakit galit si Akari. Nang humingi ng paumanhin si Jiro para doon, mas lalo siyang nainis. Gayunpaman, binuksan niya ang zipper ng kanyang jacket at ibinunyag ang kanyang magandang swimsuit, na sinasabing inaasam-asam niyang ipakita sa kanya. Pagkatapos, nagreklamo siya tungkol sa paraan ng pakikitungo ni Jiro sa kanya sa publiko at idinagdag na ayaw niya kapag ayaw nitong makita sila ng mga tao ng magkasama. Bilang tugon, sinabi ni Jiro na siya ang sumisira sa kanyang reputasyon dahil sa pangit niyang mukha. Nang sabihin ni Akari na hindi mahalaga yon, sinabi ni Jiro na hindi iniisip ng mga tao na siya nga. Biglang nilapit ni Akari si Jiro, tinatanong kung bakit malungkot ang mga sinasabi nito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Jiro na tingnan siya tulad ng pagtingin nito sa kanya sa bahay. Habang ipinapakita ang kanyang dibdib sa mukha ni Jiro, sinubukan ni Jiro pakalmayan siya at sinabi sa kanya na tumingin ng malalim sa kanyang kaluluwa para maintindihan ang mensahe niya. Kaya, sinabi ni Akari na ayaw niya kapag hindi siya pinapansin nito at kinakausap ang ibang babae sa publiko. Idinagdag niya na pinag-iisipan niya kung magiging pareho pa rin ba ang lahat pagbalik nila sa dorm. Sumagot si Jiro sa pagsasabing parang selosang kasintahan nito, at inamin ni Akari na selosa siya dahil kumikilos ito na para bang isa lang siyang pinapakinabangan. Bigla, narinig nila si Shiori at Mei na papalapit, kaya nagtago sila sa isang kalapit na lagusan. Para lalong lumala ang sitwasyon, naupo ang mga babae sa isang upuan sa malapit at nagsimulang magkwentuhan. Samantala, sa pinagtataguan, sinampal ni Akari si Jiro, sinabihang gumalaw dahil masikip na doon, ngunit sinisisi ni Jiro si Akari sa paghatak sa kanya papunta sa pinagtataguan. Habang sila ay nagtatago sa pinagtataguan, sinabi ni Jiro kay Akari na tiisin ang init at maghintay pa ng kaunti. Noon din, may narinig na boses si Mei at nagpasya siyang tingnan ito. Gayunpaman, nilampasan niya ang bentilasyon at iba ang tiningnan. Pagkatapos, humingi siya ng paumanhin kay Shiori sa pagtakot dito, ngunit ang mga patak ng pawis ni Jiro ay bumagsak sa dibdib ni Akari, kaya sinampal niya ulit si Jiro, ngunit sa pagkakataong ito, ang ingay ay nakatakot sa mga babae, kaya sila ay tumakbo palayo. Sinabi naman ni Akari kay Jiro na lumayo sa kanya dahil hindi siya titigil sa panggugulo. Ang kanyang mapuputing dibdib kahit sa isang emergency. Nang sabihin niyang gaya lang siya ng ibang lalaki, pinaalala ni Jiro sa kanya na gusto niyang tumingin siya. Bilang tugon, sinabi ni Akari na nasabi lang niya yon dahil sa bugso ng damdamin, dahilan para isipin ni Jiro na pinaglalaroan lang siya nito sa simula pa lang. Nang marinig ito, inalis ni Akari ang kanyang mga kamay mula sa kanyang mga dibdib at naiilang na ipinosisyon ang kanyang mga binti habang sinasabi kay Jiro na mamamatay siya sa labis na hiya. Bigla, nagbago ang paghinga ni Jiro habang sinasabi ni Akari na huwag siyang galawin ang tuhod nito, ngunit sinabi ni Jiro na hindi iyon ang kanyang tuhod. Nagulat, tinanong ni Akari kung ang pagtitig sa kanya ay nakapagpagising sa kanyang natutulog na damdamin, ngunit bumagsak si Jiro bago pa man makasagot. Nang maglaon, sa isang ospital, pinasalamatan ni Jiro si Akari sa pagkuha mga tao upang iligtas siya, ngunit pinapaalalahanan niya ito na huwag nang humingi ng paumanhin palagi. Pagkatapos nito, pinagsabihan siya ni Akari ng mariin at sinabing dapat siyang magpasalamat dito dahil binigyan siya ng libreng access sa premium content. Dagdag pa rito, sinabi niyang ilang buwan na silang kasal, kaya gusto rin niyang makita ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Kinabukasan, nagising si Shiori na iniisip ang sandaling bumalik si Akari at sinabing nakatulog siya habang nagmamasid ng mga bituin sa dalampasigan. Kasabay nito, nakita nila si Jiro na pabalik sa lodge at inakala nilang nasa dalampasigan din siya. Nang maglaon sa umagang yun, nakasalubong ni Jiro si Shiori at nabighani sa ganda nito na nakasuot ng pajama.
Habang inggit siya kay Tengen, hinihikayat siya ni Shiori na magbigay ang kanyang makakaya sa kusina. Matapos silang maghiwalay, dumating si Jiro sa banyo upang magsipilyo at nakita si Akari, na nagtanong kung bakit siya nakayuko. Pagkatapos ay tinanong niya kung iniisip nito ang nangyari kagabi at hinimas ang braso nito gamit ang kanyang dibdib. Bigla, nabulunan si Jiro habang nagsisipilyo at naghugas ng mukha. Bago umalis, sinabi ni Akari na yun ay isang sikreto sa pagitan ng mag-asawa at lumabas ng banyo. Pagkatapos, tinanong ni Jiro si Shiori kung maglalaro siya ng isang laro na tinatawag na Test of Courage kasama ang iba sa gabi. Ngunit biglang hinablat siya ni Shiori, sinasabing hindi niya kayang tapusin ang laro dahil nakarinig siya ng mga boses sa tabing dagat kagabi. Nang idinagdag niya na magdudulot siya ng maraming gulo sa sinuman. Kasama niya, sinabi ni Jiro na sana magkasama sila dahil alam niyang duwag ito. Nang marinig ito, nagpasalamat si Shiori sa kanya at hindi sinasadyang nasabi na mahal niya ito dahil sa kabaitan nito. Nang marealize kung ano ang dating ng sinabi niya, sinubukan niyang baguhin ang kanyang sinabi, ngunit umalis din kalaunan dahil sa kahihiyan, dahilan para isipin ni Jiro na baka may iba itong ibig sabihin. Sa mga sandaling yon, lihim na lumapit si Kamo kay Jiro, na lubos na ikinagulat niya at tinanong kung bakit siya lang ang nasisiyahan. Nagulat si Jiro at tinanong kung gaano na ito katagal doon at sinabi ni Kamo na nakikinig siya simula pa nang sinusubukan niyang akitin si Shiori gamit ang kanyang sibilisadong mga pakulo. Pagkatapos nito, sinabi ni Kamo kay Jiro na huwag hayaan ito makapasok sa kanyang isipan dahil tanging ang personalidad lang niya ang mahal ni Shiori. Pagkatapos ay tinanong niya si Jiro kung gusto nitong makapare si Shiori at ipinahayag na kaya niya itong mangyari bilang nakababatang kapatid ng manager. Nang ipaliwanag niya na ang pagpapares para sa laro ay ginagawa sa pamamagitan ng palabunutan, madali niya itong manipulahin. Kinabukasan, bawat isa ay bumunot ng kanilang mga lot at si Shiori ang nakabunot ng lot na sunflower. Habang nag-aalala siya na magdudulot siya ng gulo sa sinumang makakapares niya, tiniyak naman ni Mei sa kanya na magiging ayos lang ang lahat. Samantala, nakipagkita si Mei kay Kamo sa dalampasigan at ipinakita sa kanya ang listahan ng mga babae kasama ang kanilang mga dibuho ng lot. Dahil curious, tinanong ni Mei si Kamo kung hiniling nito ang listahan para lang matupad ang mga kagustuhan ni Shiori at Jiro. Bilang tugon, sinabi ni Kamo na isinama niya lang si Shiori sa pag-ipon ng listahan dahil gusto niyang isipin ni Shiori na nagkatuluyan sila ni Jiro nang nagkataon lang. Nang marinig ito, pinuri ni Mei si Kamo sa pagiging disenteng tao at bilang kapalit, pinuri niya si Mei sa pagiging mabuting kaibigan. Pagkaalis niya, sinabi ni Mei sa sarili niya na ginagamit lang niya si Jiro. Kasabay nito, naisip ni Kamo na nalaman ni Mei ang kanyang plano at naalala niya ang sandali na hiniling ni Jiro na ipares niya si Akari kay Tenji. Nang bandang hapon, inanunsyo ng manager ang resulta ng pagpapares at lahat ay nakasama ang kanilang kapares ayon sa plano ni Kamo. Pagkatapos, habang naglalakad sila sa kagubatan, kinabahan si Akari ngunit hinawakan ni Tengen ang kanyang kamay upang mapanatag siya. Sakto noon, napagkumpara ni Akari ang haplos ni Tengen sa kay Jiro pero agad siyang natauhan. Pagkatapos ay hinanap niya ang cellphone para tingnan kung kumusta na ang ibang grupo ngunit napagtanto niyang nalaglag niya ito sa kung saan. Di nagtagal, lahat ay nakarating sa finish line maliban kina Tengen at Akari kaya nag-alala ang mga kaibigan niya at si Jiro para sa kanya. Habang sinasabi ni Sachi na baka nasa kung saan sila tinutupad ang pantasya nila sa gubat, naiinis naman si Jiro sa naiisip. Sakto noon, nakatanggap ng tawag ang manager mula kay Tengen na nagpaliwanag na nagkahiwalay sila ni Akari habang hinahanap ang nawawala niyang cellphone. Habang sinasabi ng manager na bumalik sila sa kanilang mga kwarto dahil ligtas naman ang lugar, bumalik ang lahat. Maliban kay Jiro na tumangging bumalik kasama si Shiori kaya pumasok siya sa kagubatan at nagsimulang isiga ang pangalan ni Akari. Samantala, nakaupo si Akari sa isang lugar at sinisisi ang sarili dahil palagi siyang umaasa sa iba at biglang nakarinig ng tunog sa palumpong. Tinawag niya si Jiro, iniisip na siya yon, ngunit lumabas na si Tengen pala yon. Sa ibang lugar, natagpuan ni Jiro ang telepono ni Akari at nagtataka kung nasaan siya. Kasabay nito, humingi ng tawad si Tengen kay Akari dahil sa pag-iwan sa kanya at nagmungkahi na magtago sila mula sa ulan. Doon, tinanong niya si Akari kung maayos lang siya at humingi siya ng tawad sa pagdudulot ng napakaraming problema.
Pagkatapos nito, tinawanan ni Tengen si Akari dahil sa pagtawag kay Jiro gayong siya ang nakakita sa kanya. Habang sinasabi niya na tumigil sa pagtawa, tinanong ni Tengen kung sila na ni Jiro. Itinanggi ito ni Akari ngunit mula sa pamumula ng kanyang mukha, hindi siya pinaniwalaan ni Tenji kaya't sinabi nitong nalulungkot siya. Samantala, sa kagubatan, nakatayo si Jiro sa ulan at nagtataka kung nasaan si Akari ngunit dumating si Shiori na may payong at ibinalita na natagpuan na si Akari. Nang idinagdag niyang si Tengen ang nakahanap sa kanya, mukhang hindi masaya si Jiro. Maya-maya, umupo sila para mag-usap at tinanong ni Jiro si Shiori kung pumasok lang siya sa kagubatan para sabihin yun sa kanya ngunit sinabi ni Shiori na nag-aalala siya para rito. Noon din, tinawag ni Jiro ang sarili niyang talunan dahil hindi niya nahanap si Akari bago pa si Tengen ngunit nagkomento si Shiori na naging mas cool siya mula nang magsimula ang praktikal. Idinagdag niya na naiinggit siya kay Akari dahil mas kilala nito si Jiro, na ikinagulat ni Jiro, na pagkatapos ay nagtanong kung ano ang sinasabi niya. Bilang tugon, sinabi ni Shiori na hindi pa niya nakikilala ang panig ni Jiro bilang isang asawa, ngunit nilinaw ni Jiro na hindi siya in love kay Akari. Pagkatapos nito, tinanong ni Jiro si Shiori kung sinubukan niya ang halik kay Tengen ngunit sinabi ni Shiori na si Jiro lang ang taong sinubukan niya ito. Sinabi niya na si Jiro ang una niya at tinanong kung siya rin ang una ni Jiro, ngunit bago sumagot si Jiro, humingi ng paumanhin si Shiori sa pagiging mausisa at tumayo upang umalis. Gayunpaman, pinigilan siya ni Jiro at sinabing mababasa siya. Biglang, sumandal si Shiori sa kanyang dibdib at sinabing ang pagiging hindi sapat ang pagiging magkaibigan mula pagkabata para sa kanya kaya hiniling niya kay Jiro na ipakita ang isang bahagi ng kanyang sarili na hindi alam ni Akari kaya hinalikan siya nito. Samantala, tinanong ni Akari si Tengen kung bakit ito malungkot at ipinaliwanag nito na pakiramdam niya ay isa siyang kuya na ipinapakilala sa kasintahan ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Nang marinig ito, naisip ni Akari kung siya ay nai-sister zone kaya tinanong niya si Tengen kung magiging iba ang pakiramdam nito sa kanya kung sila ang ay pareha para sa marriage practical. Bilang tugon, humingi ng tawad si Tengen at sinabi na alam niyang matagal na siyang may gusto sa kanya. Gayunpaman, sinabi niyang may mahal siyang iba at tinanong ni Akari kung si Shiori ang tinutukoy nito ngunit natawa si Tengen nang marinig ito. Pagkatapos ay sinabi niyang hindi. Pagkatapos, sabi niya ay nalulungkot siya pero masaya rin na malaman na may namamagitan sa kanila ni Jiro. Pagkatapos ay ipinahiwatig ni Akari na baka may ibang mahal si Jiro kaya pinayuhan siya ni Tengen na ibigay ang lahat upang makuha si Jiro. Bigla na lang lumuha si Akari at sinabing masaya siyang nahulog ang loob kay Tengen. Ilang araw pagkaraan, bumisita si Akari sa isang templo upang magmakaawa sa mga Diyos na tulungan siyang makuha si Jiro at naalala niya ang sandali na bumalik siya sa tuluyan at narinig ang mga bulong na bumalik na siya mula sa isang pakikipagtagpo. Samantala, nagtataka si Shiori kung ano ang naramdaman ni Jiro nang halikan siya nito sa gubat at nag-aalala na baka may iba nang nahalikan si Jiro bago siya. Pagkatapos, naghinuha siya na si Akari ang asawa ni Jiro at siya ay ang kabit. Kasabay nito, naiisip ni Jiro ang matinding sandali nila ni Shiori sa kagubatan at pinag-iisipan ng husto kung ano ang ibig sabihin yun para sa kanya at kay Shiori. Maya-maya, pumunta siya sa isang tindahan para bumili ng manga ngunit nakasalubong niya si Shiori na sinusubukan ding kunin ang parehong manga. Nagulat at nabigla silang pareho at tinanong ni Jiro kung nagbabasa ba siya ng manga. Bilang tugon, sinabi ni Shiori na kinukuha niya ito para sa kanyang nakababatang kapatid. Nang idinagdag niya na gustong-gusto nang makilala muli ni Kenta si Jiro, nagulat si Jiro na naaalala siya ng bata. Pagkatapos nito, sinabi ni Shiori kay Jiro na kunin ang huling kopya ng manga ngunit iginiit niya na siya na lang ang kumuha nito. Pagkaraan ng maikling sandali, tumayo sila sa labas ng pinto naghihintay na huminto ang ulan. At nagtataka si Jiro kung ano ang susunod na sasabihin. Bigla, tinanong ni Shiori kung gusto niyang pumunta sa kanyang lugar para mag-usap hanggang huminto ang ulan at naisip ni Jiro na magkakaroon sila ng matalik na sandali kaya pumayag siya. Pagdating sa dorm, pumasok si Shiori para siguraduhin na malinis ito at bumalik para imbitahan si Jiro na nagpasalamat naman sa pagtanggap sa kanya. Pagkatapos, lumabas siya na may dalang tsaa at umupo sa tabi nito habang nagkomento si Jiro sa kamanghamanghang amoy ng kanyang tsaa. Pagkatapos, pareho silang nagbasa ng libro ngunit sinisilipan siya ni Jiro gamit ang sulok ng kanyang mata. Bigla,
nahuli siya ni Shiori na nakatitig at tinanong kung may kakaiba ba sa kanyang itsura. Mabilis, sinabi ni Jiro na interesado siya sa binabasa nito at inirekomenda ni Shiori ang libro. Maya-maya, pumasok si Shiori sa kanyang silid, iniisip kung inanyayahan niya lang si Jiro para mainip ng husto. Samantala, iniisip ni Jiro kung kinaiinisan siya ni Shiori dahil sa pagiging duwag niya. Habang napagpasyahan niyang kailangan nilang mag-usap tungkol sa halik nila sa kagubatan, lumabas si Shiori at sinabi kay Jiro na tumingin sa labas. Sa sandaling yun, nakatanaw sila ng dobleng bahaghari sa langit at kinuha na ni Shiori ang mga ito ng litrato. Nang banggitin niyang nagdudulot ng kaligayahan ang dobleng bahaghari, hiniling ni Jiro na ipadala sa kanya ang litrato. Pagkatapos nito, nagpasya si Jiro na gumawa ng isang mapangahas na hakbang ngunit ipinakita ni Shiori sa kanya ang larawan nilang magkakasama sa tabing dagat at napako ang tingin ni Jiro kay Akari sa larawan. Nang itanong ni Shiori kung may sasabihin siya, sabi ni Jiro na kalimutan niya kung ano yun. Pagdating niya sa bahay, nagtataka si Jiro kung bakit niya sinukuan ang kanyang matapang na hakbang at nakatanggap ng text mula kay Akari na nagsasabing nababato siya. Kaya nagpasya silang magkita sa istasyon para mag-date. Gayunpaman, kinabahan si Jiro dahil lumabas lang sila ng magkasama para dagdagan ang kanilang score. Pagkatapos ay nagtataka siya kung sinusubukan niyang ubusin ang laman ng kanyang wallet o niloloko lang siya. Ilang sandali pagkatapos, hinintay ni Jiro si Akari sa istasyon, nagtataka kung sapat na ba ang ganda ng kanyang outfit para sa isang astig na tulad ni Akari. Matapos maghintay ng matagal, nagpasya siyang umuwi, iniisip na hindi siya sinipot ni Akari. Ngunit bigla siyang dumating, habang humihingal, at ipinaliwanag na nakalimutan niyang dalhin ang kanyang telepono. Nang tanungin niya si Jiro kung galit siya, sabi ni Jiro hindi niya inaasahan na dadating siya dahil hindi naman sila nagkikita maliban kung kinakailangan. Nang mga sandaling yon, tinanong siya ni Akari kung maganda ba siya tingnan, pero sabi ni Jiro iba ang itsura niya dahil hindi yun ang kanyang nakasanayang estilo. Nang sabihin ni Jiro na maganda siya, sinabi ni Akari na para lang sa kanya ang suot niya, kaya hinayla niya ito, na sinasabing marami silang pupuntahan. Maya-maya, sa isang kafe, tiningnan nila ang menu at pinagsilbihan sila ng iba't ibang lasa ng ice cream. Dahil curious, nagtanong si Akari kung pwedeng tikman ng sa kanya, kaya ibinahagi niya dito, at nagreklamo siya na mapait ito. Nang mga sandaling yon, nahulaan ni Akari na siguro iniisip nito na para silang naghalikan ng hindi direkta at sinabi sa kanya na tumigil na sa pagkapahiya sa mga bagay na pambata. Pagkatapos nito, bumisita sila sa isang cat cafe at nakipaglaro sa mga pusa. Matapos bisitahin ang ilang iba pang lugar, ipinakita ni Akari kay Jiro ang isang litrato nila habang nakikipaglaro sa mga pusa, at nagkomento siya na mukha itong family picture. Nang marinig ito, iminungkahi ni Akari na kumuha sila ng alagang pusa para sa kanilang proposal ng kasal. Nang paalis na sila pauwi, sinabi ni Akari na nakalimutan niyang bumili ng anteng-anteng sa dambana at tumakbo. Kaya sinundan siya ni Jiro, ngunit sa daan, nakasalubong nila si Shiori, na may dalang ilang bag. Nang ibunyag ni Akari na papunta sila sa dambana, sinabi ni Shiori na doon din siya nagpunta upang magbigay galang din. At iminungkahi na magkarera sila pababa doon, kaya ipinasa nila ang mga bag kay Jiro at nagmadaling tumakbo patungo sa dambana. Pagdating doon, nakita nila ang isang matandang babae na nagtanong kung ayos lang sila. Ngunit sinabi ng mga babae na nagkakaraera lang sila. Bigla na lang, dumating ang asawa ng matandang babae, at tinawag siya ng babae na Jiro, na ikinagulat ng mga babae. Di nagtagal, sumunod si Jiro, habol ang hininga, at sama-sama silang nagdasal sa dambana. Sa pagitan ni Akari at Shiori, sino ang perpektong akma sa personalidad ni Jiro, ipaalam sa amin ang inyong iniisip sa mga komento. Kung gusto ninyo pa ng mas maraming video na tulad nito, mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood.